Network Entertainment. Hello! Wow! Wacky Welcome. fucking do. Well, Kita ko yung waveform, nagwawala lang siya ng pumalakpak eh. welcome to the dry run phase. Second dry dry run phase. Ngayon naman, nag-eksperimento po kami ng 3 tao sa isang episode na kita. So, dahil nahihiya pa kami pupunta ng guest dito to experiment at hindi kami nahihiya sa sound engineer na hindi namin binabayaran. Roy Makasait po ang ating guest. He's a very good friend of ours. Tapos, ano ba mga background mo, Roy? Sound engineer ka ng mga banda? Sound engineer ng mga banda. Hardcore Weezer fan. Hardcore Weezer Weezer fan. Ikaw sound engineer ng SOS Ang sauce. sa mga live events nila. Yes, that is true. Sound engineer din siya ng mga live events ko dati. Tapos, hindi siya sound engineer sa Netflix show ko. Kaya mas pangit yung sound. Ano ba naman? Kanigagalit. Pangit. Ang sinabing tip ni Roy once kay Red, masyadong maraming tao, dapat bawasan mo yung tao Oh. para mas maganda yung sound. Huh? Oh, yes. Hindi kaya ta sinabi yun, Red, pero... Like itong 300 na nanonood, gawin mo 150 na lang. Napaka-complicated naman ng ano na yun. Pero dito kami ngayon nag-record sa bagong matulog studios. Nakita mo na ang aming Sa- full length of our casting couch. Sa Casa El Redrick, yan yung name. Yun yung pangalan ng ano. Wala pa rin Cardboard. kaming furniture. Oo. Sinasabi ni Roy may grounded wire daw dito somewhere. Meron. Namin Narinig ko siya. narinig ko ba, Andrin? Hindi. Hindi. Wala nakakarinig at all. Hindi, sinasabi lang yan ni Roy para ipabalik mo siya. Tas Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. bayaran. Sabi ko mag-team viewer na lang tayo eh. Oo nga eh. Wala, kaka-install na ng ating... May internet na tayo ba? Internet, grabe. Salamat sa smart. Ngayon, hindi ko alam kung kailangan kong naka-on ba yung app na to the whole duration na nag-record tayo or hindi. Kasi ni-record ko siya through the DJI Memo app. Mimo app. Parang ganun yung... Basta, ano siya high-tech shit. Hindi mo na kailangan tumayo para pinutin yung record pare. Ginamit ko na siya through the phone. Mimo Ropa. To the phone. Actually, Android, pwede ba to make sure? Pwede mo silipin mo kung nag-record tayo? Then, sige, actually. Please. Yeah. Sasabihin ko sana nakikita ko yung yung glow niya eh. Minsan, kulang yung glow eh. Ayun na, si Andren, papasok na po. I mean, siguro may indicator na, May ano ba? may timer. Okay, may timer. Okay. Napakagandang start sa ating episode ngayon. Si Roy, dahil siya isang music person at alam naman lahat tayo mahilig sa music and marami nagre-request usually ng mga music something episode. Ba't yun natin gawin ngayon? Diba? So, anong pag-usapan natin? Ha? Music videos, pare. Hindi, kasi Nag-suggest ng topic eh. Hindi, kasi naalala namin na wala nang, kasi yung MTV nun, Music. wala nang mga music videos ngayon eh. Tapos sabi ni Roy, mas mataas yung budget nila nun. Alam mo naman tong gobyerno natin, hindi sinusupport yung arts. Nga, totoo. Depende kung anong arts ang pinasabi mo. Paano kung pro Marcos ako? Parang yung art ng pagnanakaw sa taong bayan. Gumising kayo! Isip kayo, Bangon Pilipinas! Bangon Pilipinas, mga kaibigan. Hindi, paano kung gumawa ako, hindi seryoso ako, ng pro Marcos heavy metal band? Anong tawag? Ha? Walang ginawang mali si Marcos! Yeah! Dun, 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 dun. Pwede. Feeling ko, Wala siyang ginawang mali! papatok yun. Angas. Feeling ko maraming ganun, pero hindi lang sila sumisikat. Para lang mabigyan natin ng background tong episode na to. Yes. Okay? Si Roy, mas young siya sa atin. Si Roy, By ilang years? Ilang taon ka na 30 ba? na Roy? si Roy. 30 lang. 31. I'm 36. 31. 36 ka ba? Yeah, 36. So 37 na ako. Hindi, 37 ka na rin? 36 ko lang. Mag-37 pa this year. Okay. So kami ni Andon medyo halos pantay. Si Roy medyo may 5 years difference. So makita mo yung differences ng mga ano. For sure, nung panahon ni Roy, mga malalambot na yung music. Mga hindi tulad sa aming mga dating ano. Snapchat, pare. Oo, pare. Sinasapak namin yung vocalista eh. Ganun kami dating rockista kami. Kami pare, bago kami sumampa sa stage, naka-5 Red Horse na kami. Pare, oh. Actually, si Andren, kahit anong sampahan niya eh. Mga Red Horse na Sa siya eh. stage, sa dinner, Sa dinner, sa simbahan. hagdanan, Oo. lahat ng sinampahan. Ang tawag sa Sahig bahay, ng banyo niya. ang tawag sa akin ng nanay ko, 5 bottles Bernardo. Si 5 Binigay bottles. sa'yo nickname yun na binigay sa'yo ng
Nanay ko. Nanay mo? Oo. Na, sobrang mahal ko. Okay. Tagal ka sa nanay ko rin. Ako sinasabi! Hindi ko pa nga na-meet mama. Ayaw mong pa-meet sa akin, mama. Sa Pangasinan siya eh. Dali mo siya dito, pare. Ina. Minsan pag may maganda kang show, sabihin mo, ma, punta ka dito. Pa-checking kita sa hotel. So never ko siyang O pare, kuha natin ng hotel nanay mo. Di ba? Para maangas. Sige, sige. Di ba? Sa Marriott. Oh, saan mo gusto? Pare, Saan Red mo Planet, gusto? pare. Red Planet? Putang ina. Grabe na. Okay. Na ADHD na naman. Yeah. Kasama related pa rin yun. Hindi ba formative ang musical taste mo galing sa parents mo? So, idol ng nanay ko yung The Carpenters. The Carpenters? Yes. Okay, idol ko rin. Okay din. Ah? Best Carpenter song. Akala ko puro mangingisda sa Pangasinan. Oy, nasa dagat. Carpenter song? Ah. Anong Carpenter song? Anong ilam ko bang Carpenter song? Hindi ako into Carpenter. Kasi Karen Wait, Carpenter. before my... Oo, yun. Gago, sobrang tanda na. Matanda na yung Ang tagal na nun. Ang tagal na. Hindi, para sa atin nga. Okay. Ikaw ba? Ay, sorry, shit. OBB. OBB. Oo nga pala. Pag-uusapan namin ang mga masayang music video right after this very unnecessary OBB. Yeah. And we're back, mga kaibigan. Ang ganda nun. Ang galing nun. Papalitan natin OBB na yan siguro. Pag na talagang nag-super launch na tayo sa studio. Oo. Oo. So, Kay kamusta Al naman? James. Kamusta naman? Ah. So, music video, bakit mo pinili itong topic na to? Kasi nga, yung gaya lang sinabi ko, lumaki ako sa MTV generation, pare. Ako rin. Like yung mga MTV VJs, sila Francis M, yung Yo MTV Raps, pare. Mga ganun. Mga sila... Tapos meron pang Channel V. Alam mo? Channel V, yes. Tapos Mix, siyempre Mix, di ba? So, maalala mo lahat yung mga shit na yun. Anong pinaka-earliest na music video na nakita nyo? For me, it was Kaliwete. Kaliwete ng Eraserheads? Yes. One of the very... Ano yung itsura ng... So, basically, naalala ko lang may hot chick na nagsi-CR. Doon sa, nakaupo siya sa toilet. Dude, ito yung nasa music video talaga. So yun, tas ikaw pala ay Kaliwete. Tas yun, syempre nasa CR siya, nagme-makeup siya. Sobrang hot ng girl. Tapos lumay-up siya ng kaliwa. Hindi, walang part. Wala ba siya? Wala bang part? Parang it's a very, alam mo yung mga 90s style music videos, they just showed the band and a girl doing random shit. Like, alam mo yung, Kung kailan yung Bilbo, ganun din eh. ano yung, nakalimutan ko yung huling. Yung mga sayaw-sayaw sila sa bahay, tapos nung tumanda na siya, iba Sure, na. pretty good music video. Oo, ganda yung music video. Pinakita ba na nasagasaan yung girl? It's actually a short film. Eh. Oh, it's fucking 7 minutes. Hindi siya nasagasaan, pero parang yung umiikot lang siya. Naalala niyo yun? Tapos bigla nagkadugo na lang siya. Oh, gago bangas na. Pinakita. Hindi pinakita. Kasi nga daw, ang sinasabi ng mga tao, yung nasagasaan sa madilim na eskinita, metaphor lang daw yun. Kaya sinabi nila na rape daw talaga siya. That's At pinatay. brutal. Pero, I think hindi kinonfirm ni Ellie yun or kahit anong Eraserheads. Si paring Ellie. Tsaka si Rames, pare. Parang Reams? Si Rames. Si paring Rames. Si Rames, pare. Roman Rames. Actually, may pugad baboy joke nga na parang paano ka nga ba masasagasaan sa isang eskinita? Totoo. Diba? Meron ding Red Oliero joke na nag-viral at inaway ako ng mga tao dahil hindi mo lagit yung metaphor, tanga, halatang hindi ka pan, baboy, oink oink. Yun yung mga tigong mga batang to, sobrang sensitive. Hindi mo ba nag-gets the metaphor yan? Tangin ng mga tanga, puta, nagduduk. Well, pero ito yung problema, okay? If you don't follow E-heads that much, kung gagawa ka metaphor, syempre ang iisipin mo, tangina, nasagasaan siya. Hindi mo naman alam wala ka namang context sa kanta, di ba? Tama Like, naman. Saka ang weird na lumabas siya sa, di ba parang lumabas siya sa mga dahon nung nabuhay siya sa dulo ng music. Oo. Parang gano'n. Sumayaw pa ba sila dun sa dulo? Yung ghost niya ata. Hindi, parang nag-flashback lang doon sa kabataan. Akala ko ghost niya yun. Parang yung sa Tanging Yaman, naalala mo nung nalunod si Jericho Rosales. Sinave siya ng ghost. Sinave siya ng ghost. Sorry, ina mo, sabi ko nga, ang promise natin sa studio na to, anong promise natin sa studio na to? Hindi tayo ma-detract. The math is sacred, pare. The math is The math is Anong sacred. unang music video exposure mo? Ako madalas kasi palabas si Michael Jackson video sa MTV. Kahit Hell yeah. hindi na yun yung release date. Gago Thriller. Thriller? Tapos meron pang Vincent Price VO. Gago sobrang natatakot ako na. Nakalimutan ko yung... Boogie, baby. Diba ganun? I think Tonight the creeps go out.
Oh. Hindi ko magaya masyado. Pero yun. The ghouls go out in fright. Ganda nun eh, no? Oh, gago ano siya, parang dun yata nag-develop yung fear ko of like, things aren't what they seem. Kasi di ba yung simula nun, may date si Michael Jackson. Oo. Tapos parang, oh no, time movie. Oo, tama. Diba? Tapos lumabas Tangina. yung mga creatures, diba? Hindi muna yun. Alam ko yung gagawin si Roy dito. Oh, nanonood sila ng movie, tapos nagpa-popcorn sila ganyan. Tapos tumingin sa kanya yung babae. Tapos naging werewolf si Michael Oo nga Jackson. pala. Yung gumanon Yung siya. werewolf si Di ba Michael yung dulo? Di ba dulo? Hindi, yung dulo yun yung come on baby, let's go. Akala nag-hallucinate lang. Oh. Tapos biglang tumingin Tumingin siya sa camera. Tumingin siya sa camera. May werewolf eyes siya. Oo nga. Habang Okay, may malupit na Vincent Price VO. Ito. Ako, Michael Jackson din yung una kong exposure sa Nice. tipong, I think, Jam. Kasi nandun si Michael Jordan. Ah. Tapos, Black and White. Yung nagmamorph yung mukha niya. Morph yung mga mukha. Tapos aabangan mo kung sino doon yung Pilipino. Oo. Meron ba? Hindi ko Wala ata eh. maalala. Hindi pa ata tayo parte ng... Hindi may hawak siya. Hindi pa tayo parte ng checklist ng diversity. Kasi may part doon, like mga 1 second lang yung nag-morph si Michael Jackson. Tapos may hawak siyang plastic na may soft drinks. So, baka Pinoy siya nun. Kumain siya ng lengua de gato. Mga kinakain. Or ng pandekoko. Panani kayo. Ang ganda ng message, no, yung nung black and white. It doesn't matter kung anong race ka. Wow. Pero pedophile ako. Yun yung emerging theory talaga na minsan na kapag sobrang galing mo artist, nag-transcend na parang people see through the cancellation. Oo. Ano yun? Walang ano yun. Dude, like I hate R. Kelly. Oh. Pero parang yung ignition, parang bumping that. Parang ano, parang diamonds. Alam ng mga tao lahat na galing sa slavery lahat. Yeah, ng blood diamonds. Pero blood diamonds. dahil gustong-gusto siya ng mga tao, they choose to ignore. Cellphone. Lahat ng Chinese. gold Yeah. or kung ano mga shit na Ang iPhone nga lang eh. Gawa siya ng mga sa bata. mga sweatshop, pare. Oh. Minsan pag binuksan mo yung iPhone mo, may makita kang kuko eh. Oo. Kuko ng bata. Maruming ko. Maraming kuko lang na nandun. Parang, oh no, that's our new lightning cable. Oh. Pero worth it naman, Red, for a slightly better camera. Totoo naman, totoo. Tingnan mo. Child slavery. Ginagamit ko yung ano ngayon, yung iPhone ko ngayon para makita yung camera natin. Ay, Oh, what to do with this iPhone? Teka lang. Nga naman tayo. Di ako may kasama. Oh, hindi nga kaya nga. Dapat i-call out mo rin. You gotta help each other out here, you know? Pero balik tayo ng konti dun. palumulin niya. Michael Jackson din yung isa sa mga, naalala ko nung kasagsagan ng na-discover ko na yung MTV. Yung pag may top 10, ang naalala ko, Top of the pops. merong time na talagang halos araw-araw nanonood kami ng top 10. Tapos, may isang time na natanggal na si Michael Jackson sa number 1. Kasi yung number 1 song niya nun yung What About Animals? Earth Song 2 yata or something Yung like ba yung ano, yung nag-blow ng air? Ah, shit. What about Africans? Sobrang What about us? What about the sea? What about us? Woo! Yun yung wild din eh. Kasi kumakanta. Tapos sinisigawan niya yung kanta. Tapos yung sigaw niya, sinigawan niya rin yung what about us? Mami, what about us? Woo! Hey! Tangina. Nakakatawa yung part doon sa music video, yung syempre sumisigaw na si Michael Jackson, nagre-reverse yung footage so bumabalik na ulit yung dagat. Yung mga dagat. Yung mga puno, umaangat, di ba? Putang, ang ganda. Grabe, dangerous album yun pa. Sobrang lupit. Ang ganda ng message. Ganda na Made message. by a pedophile. So, natalo siya. Nagulat kasi para nanood kami. Bigla na, puta, number 2 na lang si Mike. Sino number 1? Out of nowhere, nag-number 1 yung Gangsta's Paradise. Dude! Ni Coolio, pare. Well-deserved, pare. So, yung pawis na black guy doon sa Tapos di mo alam kung bakit, kung ano pala siya, soundtrack pala siya ng Dangerous Minds. Pare. Like may part dun sa Dangerous Minds, pinakita niya na cool teacher niya siya. Kasi pagkaupo niya pare, nakaharap pare yung Yung upuan. yung backrest. Yung upuan, Yun yung kailangan. Yun yung kailangan mo para makinig yung mga delinquents eh. One hit wonder lang ba si Cool? Yun, ay hindi, Keenan and Kel. Hindi naman. Meron naman siya mga Ano May yung time siya yung 90s. Ano yung music video ni Michael Jackson na nandun si Eddie Murphy? Oh, shit. Yung Egypt. Tangan dami lang Hindi, ng hindi pera. yung Michael Jackson. Michael Jackson yun. Janet Jackson na ba? Hindi, Michael Jackson yun. Party all the time yun eh. Hindi. Andun din si Kareem Abdul-Jabbar, di ba? Yung Egypt, ano? Andun si Kareem Yung ba Abdul-Jabbar. yun? Alam ko yung si Eddie Murphy, meron siyang Egypt-themed na... Eddie Murphy to Oh, Eddie Murphy. Yung kaisa-isa niyang kanta na nag-chart,
Yung Party All the Time. Si Eddie Murphy yung kumanta. Tapos Party saan all si the Michael time, Jackson. party all the time. Parang ang hirap party na all the music time. video siya. Tapos nandun si Michael Jackson. Tapos hindi si Michael Jackson yung umakanta. Pero isipin mo, itong time na to, nung may music video, sobrang binabatuhan ng budget nila. Kasi parang, dun nagiging make or break yung kanta eh. Kumbaga ngayon, kung siguro sa mga pang make or break ng kanta is pag-viral siya sa TikTok, sinewe siya ng mga tao, ginamit siya ng mga... Oo. Diba? This beautiful day that I met. Hey, hey. Diba? Parang, Fried chicken, gnarly. Diba? Boba tea, gnarly. diba? Tapos para mapakinggan mo yung kanta na napanood mo sa MTV, kailangan magbayad ng 500 pesos Sa ano? Saan? Saan to? sa Odyssey. Yung sa CD, syempre. Tower Records. Tower Records. So, yun yung parang I feel like, tsaka inaabangan mo talaga kasi hindi ka, walang on demand dun eh. Walang tipong, gusto nga pakinggan tong kantan to, pipilitin ko lang, mag-search lang at malalaman ko. Ngayon, di ba ganun na ngayon? Dati, talagang iintayin mo, shit, gusto kong makinig ng top 10. Either makinig ka sa radyo or manood ka ng music video sa bahay, di ba? Parang ganun. So, parang nung time na yun, talagang make or break sa isang artist yung music video nila. Yep. And may emphasis talaga ng importance. Which, nagkaroon din ng era na sobrang time magandang music video. Sobrang dami maganda. 90s, I think, peak. Just randomly, magbigay lang kayo ng shit. May ay sorry, ikaw muna. Ikaw. Sige, Roy, ikaw muna. Ay, yung actually very underrated para sa akin yung local mid-2000s Music video scene. Sheila and the Insects. Kahit yung mga indie, mga Nico Maca Plus Playground, pare. Mga, Actually, yung mga pupil music videos nung time na yun. Shit, anong music video yun yung nagtitinikling sila? Ha? Tinikling? tinikling. Yung Disconnection notice. Disconnection notice. Disconnection notice. Nagtitikling ba sila ron? Nagtitikling. Di ba Julie Tear Jerky yun? Iba yun, yung Julie Tear Jerky. Yun yung nanalo ng MTV Music Award yun. Yung Julie Jerky. Best Foreign Music Video. Totoo. Southeast Asia lang ba yun? Feeling ko hindi nila na-gets ko na nangyayari. Kaya parang, culture. Parang gumanan lang sila. David Lynch yung pangalan nila, therefore. No? Eraserhead sila. Baka mamaya may references to na. Ano. They were this close daw to being named Twin Peaks, pare. Wait, teka lang. Ang Julie Tear Jerky ba? Tama. Eraserheads pala yun. Hindi pala pure. Pupil disconnection notice lang alam mo. Tungkol sa kanilang road manager. Talaga? Dinisclose naman nila yung na Julie yung pangalan ng kanilang road manager. Kaya tungkol daw sa kanya. Sumisilip sa gate. Ang weird ng music video na yun. Hindi ko alam, pare. Hindi ko alam. Well, anyways. Yung Yung mga mid-2000s, like, yung mga Corkinaris directed King mga Palisok. sugar-free. Okay yun, yung Mariposa. King Palisop. Yung Mariposa, naalala ko yung Kung Ayaw Mo Na Sa Akin. Nakakatawa siya kasi, parang yung dalawang sets nila ay nasa disco, tapos nasa construction site. Sa construction. Nasa construction site sila, tapos naangas nito. Kinuwento ni Ebe sa isang episode na yun dati nung sinut nila sa Mariposa, tuwan-tuwa daw sila kasi parang binigyan sila ng isang kwarto or something like that. So habang nag-iintay daw sila, higa lang sila ron or something. Nice. Parang ganun. Ewan ko kung... Ang dark tong music video na. Ang dark yung music video. Pinagpapatay dun eh. Oo nga. Yun nga yung point ng Mariposa. Oo. Which is, parang yun pa talaga yung nasa kanta. Hindi. Hindi, di ba? May mga times din minsan na, yun yung parang minsan may disconnect din. May mga times na iba yung story ng music video, iba yung story nung... Tulad nung Piña Colada song. If you like Piña Colada. Ano yung music video? It's a cheating song. Okay. Diba? Like, ang romansa, ginagamit yun sa, kumari sa mga weddings. Sumasayaw yung Mas bride. tungkol pala sa cheating. It's about infidelity. Talaga ba? Kasi yung ending nung lyrics niya, nagkita silang dalawa sa bar, tapos, akala nila ibang tao yung pupunta, pero sila na rin yung pumunta. Parang kapag... Tapos pagkatapos yung sinakal niya. Yun yung Cork Hinaris part. na may, babalikan natin si Corkinaris, pero naalala ko lang na maraming, ang weird nito kasi mga Pilipino, they take the song out of context. Parang, maraming Pilipino gusto yung Lips of an Angel. Kasi yung chorus, parang straight up lang siya parang sobrang ganda mo, para kang may lips of an angel. Hindi nila naiintindihan na it's a cheating song Yeah, pare. cheating song. Na nasa music video. Ang daming ganun. Na nasa music video. Maraming ganun na gusto mo lang kasi yung hook mamaya may tungkol pala sa dildo. Oo. May mga... Gusto ko ng dildo dun sa aking bibig. Teka, tapos di ko nagigets Parang, pasok mo sa aking puwet. Teka lang, ayoko na. Puro ganun. hanggang yumayan Inaano niyo yung may
Itchy Worms song. Yes. Na maganda yung music video featuring si Daniel tsaka si Catherine. Yes. Daniel si Catherine ba yun? Love, Love Love Team. Team? Love Team. Gerald, di ba Gerald? Gerald at Kim Chu. Gerald Kim Chu ba? Oh, Gerald Anderson Kim Chu. Ang Sobrang. ganda ng message eh. Like, yung iba yung nakikita nyo sa TV, iba yung... Oh. Tsaka ang ganda ng kanta. Again, gago. For me, Itchy Worms yung goat of... Talaga? Music Oh. video. Hindi music video. As in, of like, noong time na yun. Pero may pinakita Jokes ako. ko nakikinig ka. At kung sino pang ibang Itchy Worms. Alam ko, Mesas may mga ibang members na nakikinig sa atin eh. Talaga? Oh. na hindi si Jokes. Hindi- Okay. Si Jazz pumunta ng show mo eh. Oh, si Drummer. tsaka si ano. Oh, isang best parang nagpa-picture na sa randomly ako parang Umiyak ako. Pilar tong taong to. Oh. Umiyak ako nung pinakita sa akin ni Roy yung music video ng Muli. Ang ganda Di ng na Ayun muli. yun Hindi na Muli pala. yung Ganda nun, putang yung, ina. ano, yung CP Complex Pinil. yung ang ballerina na featured doon si Kare Adea, sobrang galing ng ballerina. Dude, ang ganda ng music. Like, Ganda ng... ang ganda ng kanta, music video. I think it's the perfect OPM song. It's, ang lungkot niya. Ang lungkot niya ni kaya mo siya gusto Ang eh. ina. Sobrang, Pero, sobrang ganda ng dude, kanta. 6 beers in, umiyak na ako mag-isa sa kwarto. Ganda ka talaga ng ng Galing na Itchy Itchy Worms, Worms, no? puta. Sobrang galing ng Itchy Worms. Pati yung pengi naman ako niyan. Pengen naman ako niyan. Actually, pinainggan namin. Underrated Akin na. ka, kahit yung akin ka na lang, parang yun yung perfect entry point eh. Yeah, yeah. Pag sinabi mong, paano mo na-discover yung Itchy Worms, yung una nilang hit. Tapos pagkatapos nun, di ba, puta. Pati beer. Dude, as an Beer! alcoholic, Ah, beer. sobrang gets. Pero love team talaga para sa akin. Kasi sobrang Pinoy culture. Tapos parang take siya on. Yes. Totoong Yung nangyayari showbiz. siya. Lalo na kung nakita mo ngayon, di ba, yung mga iba-ibang love team na naghihiwalayan and everything. Oh. Nakikita mo eh, parang putang ina, nasa kanta lang ng Itchy Worms to lahat. They're so underrated lang. Fuck. Oh, yun lang eh, no? Oh, They never reach like yung... Ano mas gusto mo? Itchy Worms Jugs o Showtime Jugs? Which is weird kasi may kanta rin silang Showtime show. kung time show. So, sa mga Noon taong time. hindi nakakaalam, yung album na pinanggalingan nung Beer, Akin Ka Na Lang, ano pa yung isa doon? Ano? Pengen naman ako niyan. Hindi. Basta yung album na, sa pangatlong album nila, Noon time show. yung Noon Time Show, yung buong album na yun ay a criticism of yung Noon Time Show culture natin. Ah, talaga? Oh, so kapag pwede mo enjoyin yung mga kantang yung mga Akin Ka Na Lang, Beer, in a different context. Kapag pinainggan mo yung buong album, Exactly. Kasi, sorry, naging passionate ako. Again, hindi parang Coheed and Cambria. hindi kasi you can enjoy those songs as they are. Yes, yes. Pero Pero pag it's based on a comic book na sinulat ng vocalist. oh, Medyo ganun nga. pwede mo siya enjoy na sa single pop song lang. Like parang may enjoy mo siya. But then, kapag nilagay mo siya dun sa context ng album, meron siyang deeper meaning, pare. Ang inaangas talaga naman. Tapos, yung isa pang malupit dun. Yun yung lost na ngayon, by the way. Oh, well, Ay, may interject. Wala Yes, na nag-album na buo. Wala nang concept album. wala nang Yes. concept. Wala nang, I think, wala na yung, yung Makakita ka ng mga artist, like kunwari, naging part ako nung nag-cameo kami sa, parang kinuha yung wrestlers for a Zack Tabudlo's music video. Tapos wala siyang album pala. Puro singles, lang. yes. Ganun lang yung release. every quarter dapat may single kayo yung meta Parang, eh. ganun. Oo. So, parang nakakamiss lang na meron kang bibilin sa Tower Records. Tapos syempre, for sure naman, kunwari, Naiyak ako, tama. pero di ba? Yes. Kunwari, Yes. tingnan mo, bumili ako ng, sige, Mars and Mothers LP. Hell yeah. Dahil gusto ko yung The Real Slim Shady, ganong klase. So, unang papakinggan yun. Pero syempre, binili No mo skip. yun eh. Yeah, no skip. Binili mo yun. So, syempre, pakinggan mo lahat. Di ba? Oo. Pag pinakinggan mo lahat yun, doon mo marinig, ang ganda pala ng Kim, ang ganda pala ng... Alam mo yun, ang dami I am namang... whatever you say. And Ito si Marilyn Manson, by the way. Ang haba pala ng album. haba pala ng album pala na yun. ng Like, dude, yung original version ng Stan was like fucking 7 minutes. Si Eminem, ganun siya mag-album eh. Mga 16 songs siya parati. Parang ganun. Oh, parang yung alam ko yung first single album niya, ganun kahaba. Mamaw daw talaga siya eh. Pero may mga skits naman, hindi naman lahat yun kanta. Pero ang dami niya ring album. Yes. Oh, as in, ang dami niya. Oh, As in, recovery, relapse. before recovery, tsaka sa part na, yung kumbaga parang yung relevant years niya. In between that, siguro may mga 6 na album. And in between that, nasa D12 siya. Oh, yun din. Oh, isa pa. Tapos saka yung mga iba pang finifeaturean niya na mga... Alimaw, ibang- Mamaw. Mamaw talaga. Motor. Teka, sorry. Yun na naman. Nawala na Hindi, naman. it's still part naman. Hindi, pero ang akin nga, doon nawala yung album. Concept. Yung nawawala na yung ganun. Yung album experience. Oo. Yeah. Even din eh, parang ako, ewan ko, baka naging masama na rin ako music listener.
Pero dati pag pag nakikinig ka sa music or may CD ka binubuo mo, ngayon talagang pipiliin mo, gagawa ka ng playlist, na gusto mo lang, 'di ba? Mga ganun. Ay, salap. Yeah, I get it. I agree. Kasi like isang favorite album ko ng one of my favorite bands in the world, Iron Maiden. Okay. Halata, Iron Maiden fan ka Meron pala. silang album, ang pangalan Power Slave. So all of the songs are about Greek gods. Kunwari, Flight of Icarus, Power Slave, Die With Your Boots On. So parang ang ganda ng concept kasi parang mapipilitan kang pakinggan lahat eh. Kasi may, di ba yung The Black Parade, may cohesive story siya eh. Oo, gago. Yeah, parang may basically ang ganda. Yeah, yun. Yep. Actually, tinanong ko si Ana, anong unang mo papakinggan ng Iron Maiden? So, anong unang papakinggan ng album? Tapos sabi niya, Power Slave Power talaga. Slave, eh. pare. Kasi meron silang like 4 albums before that. So, ang pinaka-all ng album nila was Iron Maiden self-titled. And after that was Killers. So, ang problema doon, iba pa yung vocalista nila noon, si Paul Diano pa eh. So, ang mga main years na nila, nung pumunta si Bruce Dickinson sa The Number of the Beast. So, yun yung first album with him. And after that was Power Slave. Na I would say, sobrang dali niyang pakinggan. Yeah. Power Slave. Dali niya pa. Alam mo namang into lang ako sa metal dahil nanonood ako wrestling. Yeah. Yeah. Saliva. Yung every time na gamitin lang ni Triple H yung Motorhead, Motorhead pala to. Baka kinig nga na ibang kanta nila. Ganun lang naman yung Pero dude, exposure ko sa... May good news ako, Red. Ano? Meron ng disturbed version ng kanta ni Stone Nakita ko Cold nga sa Spotify, pare. Ayun, Disturbed. Na-discover ko lang yun dahil sa wrestling. Tapos, yun din, maangas din yung mga music video nila. Like, naalala ko, may mga gumagawa din ng mga fan. Wait, sorry. Baka ma-call out ako. Peace of Mind pala yung fourth. After that was Power Slave. Sorry. For sure mga call out. Kasi, alam mo naman ang mga watchers natin, ang hilig nila is mangkorek. Di naman ganyan yung Actually, bag. Sorry, back to your point, Red. I'm Hindi, sorry. tangina, yung mga nagko-comment pare, kung magko-correct kayo, tignan nyo. Nung kinorek nyo sa comment, tignan nyo, na-improve ba yung buhay nyo? Pagkatapos mong kinomment na kipag-correct. Gumanda ba asawa nyo? Si Andrew nagsabi na na. So ano yung point ni Red? Sabi, sorry. Sa album, nakakamiss lang yung album. Oh. Actually, yung Black Parade nga, it's another great example na. Yun, cohesive. Ang ina, one song flows to the other. Totoo. Sa sarap pakinggan, di ba? Oh. Tsaka wala na ngayon yung mga tipong merong yung parte ng dulo ng track. Tapos yung simula ng track. spill over. Gago. Miss ko na yun. Keep working like this. Alam mo yan? Yung sa new workout plan. Yun, tama. Yun, mga ganong, yun, pare. Mga Kanye West din, pare. Yung Bear albums. Parang, para sa akin, parang doon na natapos, patapos na yung era na yun of magagandang music video ng mga 2010s. Yeah. After that, parang konti na lang. Tapos unti-unting na-fade away na ngayon. Ewan ko, may mga maganda ba music video ngayon? Parang lately, nothing comes to mind. Like, Oo nga eh. Ito you know who's still killing it in the music video game? Korea. Okay, go. Akala. Ay, well, Okay, go. Okay, go. Dude, Well, okay, go. Pero yun Objectively speaking, yun yung yes. example ng kung hindi quirky tong music video na to, hindi sikat yung Actually, parang naging detriment na nga sa kanila eh. Wala na akong pakialam sa music nila eh. yun nga. Ako lang makita yung sobrang mas maganda yung music video nila than like yung music Hindi na natap yung treadmill eh. Hindi, Oh. meron silang, parang it was close to the treadmill. Alam mo yung may marble, tapos May gago, nagda-domino ganda eh. nun. Ang Ayun, ganda may nun. bowling balls, may nagsiskateboard ka sa dulo. So, Ganong kaganda yung mga music videos nila. Significantly mas maganda na sila. Dun sa music. So anong opinion nyo dun? Parang feeling ko kasi it should serve the music, not yes. the other way around. Yeah. I think ngayon kasi may ulterior motive ka na to be viral eh. So may Okay. ganong feeling. And also the fact na since bumaba na yung budget, kasi Hindi na ganun nagka-restructure kung paano kumita sa iba na, music. Eh. TikTok ka na ngayon eh. I would say that Korea is still killing it sa K-pop, yung mga music videos. Grabe mga music But Korea. kahit na high budget, wala silang tinatel na story. It's more eye candy lang. Like kunwari, kunwari, pag sasayaw kami dito, naka-costume kami ganito. Yes. Tapos may mga may mga glam shots, Yes. may mga Walang real, like, Maganda makeup nila, I think costume. one of my favorite music videos, hindi ko favorite yung band. Ano? Yung Smells Like Teen Spirit ng Nirvana. Talaga? Ako angas nun yung very smoky. Kumuha siya ng donut sa may cheerleader lang. Dude, yung favorite part ko yung mga Gago. cheerleaders. Ang daming magandang music videos yung time na yun. I-compare mo sa mga music video ngayon, medyo low budget pa yun. Yeah, man. Ako isa mga paborito ko sa panahon na yun.
ito medyo related sa Nirvana dahil Dave Grohl. Yes, sir. Ano yung... Sabi na eh. May nasusunog ba na bahay dito? Bahay na dagdag. There goes my hero. Diba? Pero, sinaktan ako ng Foo Fighters, pare. Anong ginawa ng Foo Fighters pa? Pare, nagsabi sila mag-contract sila sa Singapore. Tapos, ano pala ako nun? Entry-level job person pala ako nun. Inipon ko yung sweldo. Never knew you were a hardcore Foo Fighters fan, Red. Inipon ko yung sweldo. Sinaktan nga nila ako, pare. Inipon ko yung sweldo. Tapos pagdating nila, hindi na pala pupunta yung Foo Fighters. Wala. So, andun ako. Nakipag-hostel ako sa mga foreigner. The best. Diba? Kumain siyang laksa. I got a confession, man. They're actually, may narinig ako yung para daw silang cowboy bebop of the rock scene. Kasi parati silang nasa top 10 but they're never your favorite. Oh, Yung Foo kahit ever long? Hindi, yung band mismo. Well, kahit na. Ay, okay. Yeah, parang top 5 pero never your favorite. Pero may time na talagang puro ganun yung sikat eh, di ba? Oo. Pero yung Everlong, Googles. sinabi namin ni Election, siya yung pinaka nakakaantok na mabilis na rock song. Maganda siyang, pero malungkot din kasi siya eh. Ano? Yung Alam mo, There Goes My Hero? hindi, yung Everlong. 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 Okay. Bakit? Dahil yung verse niya, Malungkot medyo... Oh. It's about fucking daw eh, sabi ni Dave Grohl, diba? So I could lead you in, hold you in. Yung ganun. Oo nga, medyo slow Everything nga. could ever feel Maganda this lang yung mga way. hook niya eh. Pero it's about sex daw eh, sabi ni Dave Grohl. Lahat naman ng putang. Lahat diba? Lahat naman ng putang inang ano. Sobrang idol pala ng Paramore yung Foo Fighters. I think yun yung isa sa mga inspirations. I think kung yung generation ng Paramore, just by their age, for sure ma-influence ka ng... For sure. Kasi puta, naglibasan yung lahat. Incubus, Third Eye Blind, May Goo cover Goo nga, Dolls. may cover nga yung Paramore ng There Goes My Hero. Yeah. Ulul? Oh. Mangas. Master. Hindi nga, mangas. Imagine mo ginawa ng Paramore yung There Goes My Hero. Medyo iba, Mas magaling na vocalist si Hayley Williams. by the way, dahil kay Hayley Williams, lahat ng Battle of the Bands Yes! sa mga high school, may babaeng vocalist na may kulay yung buhok. May kulay yung buhok, tapos yung microphone nila may pink na May tape. pink. Tapos naka-chucks. Bakit ka Naka-chucks. tama? Naka-chucks. Tangin na mo, Hayley Williams, ang dami. Ang dami. Ang daming babae. Ang daming Ang lalala. babae, bigla na pula yung buhok, tapos bigla na lang, itong namin, for our cover, it's gonna be, Misery Business. Misery Business. That's sobrang That's pangit where ng you get. That's what pagka-cover. you get. That's what That's Yun yung madali eh. Pero kung hardcore ka pare. What am I meant to break? In That's What You Get, inspired yung ibang scenes na ng Darren Aronofsky film Requiem for a Dream, pare. Fuck Ang ina, that. di ko alam to. Mga Gago! Darren Aronofsky films. The Wrestler lang yung gusto kong Darren Aronofsky. Talaga? No. Oh, fuck. Di mo nagustuhan yung Di mo nagustuhan yung fucking Ram Jam pare. Requiem for a Dream, Mother. At some point sa Requiem for a Dream, gets ko na hindi tayo dapat mag-drugs. Alam mo yun? Parang gets ko na yung message eh. Kasi pinapanood sa amin yun as an anti-drug. Parang... Saan? Sa school pa. Sa school. Oh, pre. Wait, iba pa ba to sa train spotting? Iba to sa Iba pa. Kasi yun parang masayang mag-drugs sa Trainspotting. Sa school, parang naalala ko parang may parang anti-drug week. Pas parang yun yung... We want juice. Or something. Natakot ka ba nung nabuhay yung ref? Ata. Parang may mga parts sa Requiem for a Dream na personally binlockout na ng utak ko. Medyo tumatayo nga yung balahibo. Wait, high school ka nito or college? Parang high school. Kasi puta Kailan may, ba to? Kailan may ba? Jennifer Connelly ass-to-ass scene dun eh. Dude, nagpalabas nga sila ng Jose Rizal nung mga grade 6 kami. Puta, may rape scene dun eh. The fuck? Oo. Yeah, dude. Walang pakialam. Ass to ass. Nung high school kami, nagpapalabas sila sa amin ng straight up video ng abortion, pare. Para lang Catholic school be Catholicin, pare. But that makes sense. Para alam nyo na, di ba? Pero tangina third trimester abortion, pre. That's, Hanggang oh my ngayon, God. vivid pa rin sa utak. Parang Parang talagang hinihila. Tapos may narration na parang, you could see that the child is struggling. Parang gumaganon. Lagyan mo to ng asin at Merong documentary, Mapipigilan yung erection. Silent Scream yung pangalan ng documentary. Pinalabas yan sa lahat ng Catholic school nung second year o third year high school ka. Pare. Walang problema ang Catholic school basta may example, pare. Music Basta videos. may lessons. Hindi ba related naman yung Wait. Abort. To let you Speaking of penis music, win.
Speaking of music videos na inspired ng films, pare, 30 Seconds to Mars, The Kill, pare. The Shining. The Shining. Yeah. Straight What up. if I wanted to fight? Yan, di ba? My life. Ayaw mo hindi magaling 30 seconds to Mars. Oy, wag naman nating i-level yung mga ganyan accusation sa akin. Sabi mo, mas magaling pang Joker si Jared Leto kaya sa kahit anong... Wala akong sinabing Yung may damage. May damage lang siya dito. Gago, pero tiny 30 seconds. One hit wonder lang sila. Pinakapangit na... Hindi, marami naman silang hit. We are the kings! Ganda lang yun dahil nasa trailer siya ng Owls of Gaul na sobrang ass nung fucking... Iyon yung isa pang... Okay, ang ganda ng kanta. Ang ganda ng trailer. So, puta, panoorin mo yung pelikula dahil dun. Tapos sobrang ass lang ng fucking film. Sobrang walang kwenta. I haven't watched it, so. Legend of the Gardens, The Owls of Gaul, pare. Ang ina, no? Ano kaya inisip nila nung ginagawa Tinatry nila? gumawa ng franchise eh. Parang ganun. Yun yung tinatry nila. Tara, gagawa tayo IP. Tapos it's gonna be centered around owls. Owls, pare. Sobrang angas ng owls. Mas mga angas na owls. May mga sword yung owls. May mga sword yung owls? Oh, dude, tas may part doon na Paano parang... nila hawakan yung sword? Ewan ko, CGI owls sila. Tapos, lumilipad sila, di ba? May part doon na parang nagtutwirl sila sa storm. Tapos puta may zoom in and yung droplets ng tubig tumatama sa kanila habang lumilipad. Tapos, we are the kings and queens! Di ba, puta? Parang ahas ka eh. Parang bangas. Siya, Parang bangas. Di ba ganun pa yan? May ganun pang klaseng humming yun eh. Ang ina, lala nun. Ang Ang lala. The Kill, hindi ko alam yung music video nila tungkol sa... Parang siyang The Shining. Shining lang Parang siya, Maraming gago. steady cam shots. Oh, as in, ginaya lang nila yung The Shining. As in, kahit yung breaks. Yes, yung mga, alam mo yung sa hall scene, yung nakita niyo yung twins. Kasi may part doon, nilaplapan ni Jared Leto yung dalawang hot chicks. Maraming ano. Like, Totoo ba? Nilaplap niya yung tweets na bata? Kita mo, gago. So, ito yung pinag-usapan namin ni Roy kanina. I think this is my favorite, talagang favorite music video. Sige, Not punta my natin. favorite band. Favorite music video. Yung Helena ng My Chemical. gago, sobrang angas nun. Ang angas niya, dude. Yung part doon na, yung part doon na yung, di ba nagsisermon na siya, tapos yumuko silang lahat. Sa bridge, yun sa bridge. Oh, tapos nabuhay yung babae. Gago. Doon na siya Pinuhay nila. nagbalik. Oh. Pare, we'll meet again when both our cars collide. Tapos pagkabalik niya sa kabaong, doon na sila tumayo lahat. Tapos may part doon, ginajabawalkies nila yung kabaong. Yo, siya pa walk. Mga ganun sila sa kabaong eh. Tapos, hindi ko naalala yung part na yun. Oh, ginajaba walkies nila yung kabaong. Pero ang ganda nga ng mga My Chemical Romance Oh. music May videos. part doon, dude, imposibleng kung emo girl ka na hindi ka nagka-crush dito sa guy na to. Yung binubuhat na niya yung kabaong palabas ng simbahan. Well, if you carry on this way. So, umuulan, tapos lalagyan na sa kotse. Gago, directed by Mark Webb, by the way. Ang lupit ni Mark Webb, si 500 Oh. Days of Summer. 500 Days of Summer, Amazing Spider-Man 1 and 2. Putang ina. Dude, yun yung perfect example ng yung music video, inintindi rin niya yung kanta. Yung Sobrang pag-crescendo nung bridge, sinabay niya yung pagsayaw nung girl. Oo, importante yun eh. Importante yun eh. Kasi ma-attach mo eh. Isa pang magaling na gumawa ng music video, si Britney Spears, pare. Tang ina. Kasi grabe. Tawag doon? As in Hit Me lahat. Baby One More Yours. Time. Hit Me Baby One More Time. Toxic. Oops, I Did It Again. Toxic. Slave for You, pare. Yung may ahas siya, bro. Oo, may ahas siya. siya. Tangina yung I'm a Slave for You na music video. Anong concept ito? Nag-orgy kayo. Tapos Alam mo, ano pa? May ahas. Tapos, which represents, the ahas is the penis. like, Oh, ahas is the penis. ano ba? Spike Jones, pare. Spike Jones pa. Spike Jones, ginawa niya yung... Fatboy Slim. Fatboy Slim. Ginawa niya yung Buddy Holly ni Wiz. Ayoko sabihin. Pero ang ganda talaga ng music video nun. Maganda. Buddy Holly by Kaya Wiz. yung gumawa ng yung si Christopher Walken. Yes. Ang ganda. yes. Weapon of choice pa. Weapon of choice. Let's go. Meron din siyang ginawa na nakita mo yung Jackass origins niya. Hindi ko alam kung siya to. Praise You. Ano yung Praise You? Sino to? Sa Fatboy Slim. Okay. So parang ang music video nila, hindi ko alam kung sadyang walang budget. Pumupunta lang sila sa mga cinemas, sa mga theaters. Tapos habang nakapila yung mga tao, nagbe-b-boy moves lang sila sa... sobrang... Tapos sobrang hindi b-boy yung music masyado. Hindi mo... We come a long, long way together. Puro ganun lang. Tapos puro guerrilla lang na shot na ganong klase. Ako parang... Tapos nang-istorbo lang sila ng mga tao. Like, mga b-boy moves, gumaganon lang. Sobrang bobo lang.
Pero ang ganda ng fucking music. Panoorin nga natin mamaya. Hindi ko na panoorin. Praise you, pare. Sobrang ganda din. Oo. Yun, yung kay Christopher Walken, Weapon of Choice, di ba? Meron pa siyang isa na nalimutan kong... May isa yung, alam yung Blink-182? Meron silang rock First show. Rock show yung name. So basically, hindi ko alam kung totoo to. May disclaimer sa umpisa. Binigay sila ng budget ng mga 1 million, 3 million to shoot a music video. Sa ginawa ng gago lang sila eh. Like, kumuha sila ng homeless person. Like, pinunta nila si barber. Ito ba yung tumatakbo silang naka-ano lang? Ba yun, ano yan? Take your... Take what's off my your- age? What's my age? Okay. Uso rin yan yung mga medyo stunty type. Yung mga red hot, Oh, red hot. Mga ganun. Red Hot Chili Peppers? Yung may cock socks sila. Nalala mo yun? Anong kakasaan to? Give it Naka-socks. away. Give it away. Oh. Okay. What you gotta get it, put it in you. Oy. Gotta get it, put Oy. it in you. Remember yung music video ng Californication? Californication ba yung video Yes. game? Ano matanda na siya yan eh. Pero like, hindi nag-improve yung CGI at this Ano album ang kal? Stadium Arcadium ba yun? Hindi, Alin? before Stadium, Arcadium. Okay. Californication. Californication. Oo nga, tama. Okay. So, Parang gusto mo siyang laruin nung pinapanood mo siya sa MTV. Meron siyang crazy taxi graphics. Oh. ah, PS1 lang kasi meron nun, so parang ikaw blown May away. Dreamcast na. May Dreamcast. Dreamcast. kaya nga, Kiss my dream ass. basically, alam nilang high budget yung time na yun. Kasi sabi nila, uy, putak ina. Next gen na yung ano nito. Oh, may Dreamcast. May 3D na eh. May Shenmue na nito eh. 64-bit na to. Nakakatawa pala yung Blink-182. Buti pinalala na rin yung first date. May isang part doon, super slow motion lang nila yung mataba na nagsaslide pa baba. Dan. Kumaalog lang yung... Umaalog lang yung ano niya. Ang daming mga May music mga shots lang videos ng shorts nila, tapos kita yung bayag nila. Yun yung mga... Gusto mo na medyo parang parating pa-cool na, di man pa-cool, pero parating sinasabi, pare itong music video na to, maangas yung concept. Ano yung, sino yung banda ni Jack White? Sorry. White Stripes. Meron silang music video na every time na nagda-drums yung babae. Hardest button to nagmumultiply. button. Hardest button to button na spin-off ng The Simpsons. By Sobrang nakakatawa yun. Kasi ang nakakatawa yun, paalis to si Bart. Gumaganon pa rin eh. Gumaganon pa rin. Kahit pauwi na siya. kahit ano mangyari. Alam ko to, Seven Nation Army ba to? Hindi, hardest button to button. Okay. The hardest button Alam to sa lalagay pa button. Sinabi ko parang, ito na yung malaking push na ginawa sa drummer na umaapak lang ng pedal the whole time. Tapos hindi pala sila magkapatid. Akala ko Hindi ba? Sila Magjowa sila. Okay. Magjowa sila. Pero press na white yung last name. Magjowa sila tapos they're Kayfabe lang yun, kayfabe lang. Oo, Kayfabe kapatid sila pero magjowa sila. Kung Nakakatawa nga yung weird talaga ng best friend ni Conan yun is Jack White. Sobrang weird. yung gitara niya gawa sa putang ina plastic at basura. Oh. Ah, Tapos may interview si Jack White kay Conan O'Brien na parang mahilig siya sa number 3. so, Tapos parang, ano daw, yun, as in the number 3? the number 3. Kasi yung pangalan din ng label niya related dun sa 3. Okay. Tapos parang sobrang interesado siya sa number 3. Tapos may table dun sa ano, 'di ba? Dun sa interview. Tapos parang may table dun na isa lang yung paa. Tapos nagko-comment lang sila na parang addict sa 3 pero Isa lang yung pa. isa lang yung paa nung table. Tapos ako parang, bakit kayo ganyan? Yung fucking music video na yun, parang, ano pala siya, practical siya. Tapos so, kumuha talaga sila ng ganun kadaming drum set. Tangina. Para gawin yung ano. Ang dami nilang pera. Ang bobo nun. Tsaka ano siya, pupunta sila sa mga iba-ibang lugar eh, di ba? Parang, So, I need to get back and watch this again. Yung- Isa rin sa favorite music videos ko. Yung ginamit yung anime na Interstellar. anime? Oo, yung Digital Love ng Digital Love, yes. Anong anime yun? Yung Interstellar? Alam ni Alexio to eh. Oo. Last night, I had a dream about you. Di ba parang nagkaroon sila ng time na parang isang anthology yung Yung nga yun. mga music video? Yung nga yun. Oo. Like, hindi ko... Dapat dito sa election. Pero ang gusto ko rin na music video nila. Di Yung, ba something about us yun? Hindi. So, gaya nga nang sinabi mo, it was Digital Love. It was boop boop pa boop bidu boop 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 boop. Anong kanta yan? Oh, yun yata yun. Shit, One more time. Yun. One more time. So, tama nga yung sinabi mo. Gusto ko nga, kasi it tells a cohesive story daw. Eh. Tama. So, I need to watch it again. Pero yun, isang sa favorite ko talaga yun. Nabanggit nyo nga pala kanina si R. Kelly. Tapos kanina ko pa gustong sabihin to. Ignition.
Hindi. Napanood niyo na ba yung Trapped in the Closet? Oh my God. Mother. Malalaban. Red, please. Red. Maangas ba knowing na alam ko na yung mga bagay kay R. Kelly? Walang kinalaman. Wala. Ganong aganda yung... Pare, ihe is shmihe pa. Bale, it's... Nakakatawa siya. Dude. Like, it starts out serious kasi, di ba? Oh, it's a rap opera kasi. Alam yung kantang yun. R&B opera siya. Oh, so... Kailangan mo pa rin direct. isa lang yung beat niya the entire... Like, meron siyang 30 Parang Bohemian episodes. Rhapsody, parang ganun. Hindi, may layers pa eh. Ito isang beat lang, dire-diretso eh. Isang beat lang siya. Tapos kinikwento lang ni R. Kelly yung nangyayari. Ay, di ba yung nagkukwento siya, tapos may nangyayari... Oh. Pinoof to ng Chappelle Show, di ba? Or something. Pero mas nakakatawa yung original. Gago red. As in, ang lala nung kapag pinanood mo Yung siya. escalation dyan. Oh. Kasi may... Pangit na siya by like the halfway point. Yan, naging self-aware na. Naging self-aware na kasi siya eh. Ayoko. Pero nung sobrang golden nung parang episode 1 hanggang dun sa... Wait, ano ba to? Ano ba to? Isang kanta lang to? Or... Hindi, ilang episode. Ano lang siya, parang ang pagkakaintindi ko, pinapalabas siya sa MTV dati intermittently. Like, meron lang, kasi ano lang siya, like, 4 minutes lang siya. So parang mini episode. Oo, tapos parang susundan mo siya. So, pinanood ko siya na nasa YouTube na siya. Wala na yata siya sa YouTube. Pero parang, from the first episode, promise mauhook ka dito kasi Nag-ilang hindi mo episode? malalaman. Yung mga magaganda hanggang kay Bridget. Oo. 15? Oh, Dami. ang dami red. Tapos isang album lang siya or... Hindi, ano lang siya, like, rap opera yun, nga yun siya. yung form niya. Oo. Doesn't promote anything else. Wala. Ito na yung produkto. Yung ego lang siguro ni R. Kelly. Kasi isa lang yung beat the entire time. And then I pulled out my gun. Ganun nga. Ganun. Pull out my Beretta. Grabe. Who wrote the letter? Pero hindi siya counted as music video. Well, music videos pa rin siya eh. May music eh. Like it's a fucking... And ang haba niya at ang ganda niya. Jennifer Lopez, Love Don't Cause a... Pumasok lang sa utak ko bigla. Love Don't Cause a Thing, pa. Did you... Let's... Jennifer Lopez. We're boys here. We're boys, pare. Did you just like the music video kasi hot si J-Lo, pare? Maraming parts na ganun. Yung Waiting for Tonight? Waiting for... Parang andaya kasi minsan pag gumagamit ng sex appeal yung mga tao. Pero at the same time, kasama yun eh. Yeah. Kasama sa package yun eh. Yung Dirty ni Christina Aguilera, Oh, pare? pare. Yung, kay Mariah Carey Sweat na ano? until my clothes come off, pare. God damn. Sweat until my clothes come off. Dirty! Wanna get dirty. Wanna get little bit honey. Yung music video ni Paris Hilton na sa dulo maghuhubad siya. Meron ganun? Anong ganun? Yung naghubad Stars, siya. even if the guy is elders, even if the... Inabangan yun ng kuya ko. Tapos parang walang magbabago, hindi mo makikita. Paris Hilton o Childish Gambino, Paris. Ganun din si Childish Gambino, meron din siyang music video na sa dulo maghuhubad siya. Or naghuhubad siya the whole Ano time. ba yung This is America? Di ba naghubad rin Well, siya? nagubad din siya naman Nagubad siya doon. Parang siya naghuhubad actually. Great song by the way. Ayun yun, kunwari, i-compare mo yung ganun. Yung This is America. Do you think kung hindi niya ginawa yung music video, kung walang music video, it would be as big of a hit as it is? Parang hindi. Hindi, I think naka-contribute greatly yung music video. Kasi maganda yung music video. I wouldn't say contribute, I would say kailangan parte yung music video doon sa concept na yun. Kasi, ayun, I guess, kung pinakinggan mo lang siya, wala eh. Kumbaga parang, it's a good merong hip-hop music track. video na supplementary, i-complement lang niya yung kanta. Yeah. Yun yung album na may Redbone, di ba? Redbone? Oh. Yes. Yung cover? Yung kanta. Yung kanta. Too late! Kinover nga ni Childish, di ba? Wait, hindi ba siya original nun? Di. Ha? Di. May original na Redbone. Pero yung album na yun, nandun yung song na yun. Tama ba? Hindi ko alam. Ay, hindi. Or Hindi ako later. masyadong... Okay. Ang naalala ko lang na album ni Childish Gambino yung... May Filipino bait. Hindi. Hearing a Filipina at your local Jollibee. Marami nga siya ganun, di ba? Yung 3009, parang ganun. Something like that. Okay. Basta something like that. Actually, lately napanood namin ni na Mark at ni na Alexio yung music video yung mga music video lang ni Kendrick kagaganda. Oo. Like, I think kailangan mo maging 1%er. Puta. Tama. Ang ganda nga. Damn. Sorry. Yun. Yung throw up, drank, swimming pool ba yung Drank. pangalan? Throw up, take up, drank. Yata si Kendrick. Kendrick ba yun? Hindi ko alam. Kendrick yun.
Basta, why you baby? Di ba si Future yun, pare? Kasi ang magandang part, Hindi alam kong mga contemporary artists eh. meron doon binabaptize siya pero nasa punong-puno ng gin yung pinagbabaptize. Ooh. Sounds like a very Kendrick, ano? Yeah, very Kendrick thing to do, pare. Or gawa ka na ng Kanye West music video na may mga lumang video lang ng mga kabataan niya. Parating ganun yun. Parang, Yung through the fire, through the wire. To the limits, to the wire. Skinip over ba natin yung Touch the Sky music video? ayo, putang You gotta testify. Hindi, pero ano naman, second album na yun, Touch the Sky, di ba? Hindi ba? Hindi ko alam kung saan... Pero hindi siya part ng Jesus Walks na Hindi siya sa first album. Sobrang cool din ng Stronger. Like yung, doon na uso yung shades sa may window. Na may window. So- Tapos may pera na yun eh. Pati yung mga All of the Lights po, si Rihanna nandun. All of that Tapos sobrang hot lang ni Rihanna, di ba? Mga ganun. Si Riri, pare. Si Riri, pare. Like yung Power na music video, ano lang siya parang moving na painting. Tas maikli nga siya than the actual song. Oh, kasi mahaba siya sa album. Oo, sa album. Kaya parang, tangina, paano naisip ng mga tao kaya ito na gawin nila tong, tapos alam nilang gagana, alam mo yun? Oh, I think worth it lang kasi. Ang maganda kasi talaga yung kanta at rin eh. Kaya madali rin gumawa ng... Oh, yun. Yung example na kunwari, kung hindi siya binubuhat ng kanta. Oh. Hindi mo panoorin. Parang hindi siya nag-work eh. May mga ganun eh. Nag-isip nga ako ng mga ganun eh. Like, ito, hindi ako nagpapakool dito. Kasi di naman talaga ako mahilig sa boy band. Okay. Yung Everybody. Maganda yung lahat ng Backstreet Boys. Hits. Yeah, kasi ang ganda ng music video. Ito yung nasa ano sila, di ba? Nasa Haunted Oh, House. yung isa pare Mommy, yung isa si Two-Face, yung isa Dracula. Dracula. So, great music video. Pero kung walang, like it's just a normal... Para sa akin, pantay yun. Hindi naman sobrang pantay. Pero nakatulong yung music video to promote it din talaga. Alam mo yun, malaking lahat ng Pero for me, single mas doon may maganda music yung- video eh. Pero mas maganda for me yung music video kaysa sa actual song itself. Talaga? Okay. Okay, maybe just be being an incel. No. Ay, yung NSYNC, ano sila? Yung... Dirty Pop. Hindi. Ay, maganda rin. Yung Bye. Marionette sila. Oh. Bye. Bye. Fucking Ang ganda rin nun. shit. Kinover ng dashboard yun, by the way. Talaga ba? Talaga? Dashboard Crazy. Confessional? Wild. Ayun, ang daming mga ganun. Evanescence, pare. Bring Me to Life? Bring Me to Life. May Saka My Immortal. Yung My Immortal, hindi siya magandang music video. Kasi malungkot lang siya na music video. Kumakanta lang si Amy Lee. Pero while crying. Black and white. naging iconic yung dress. Yeah, I'll give you Yung that. look. Tama. Diba? Because of the music She video. inspired a lot of 2000s goth chicks. Oo, totoo. Oh, hell, yeah! yung mga Avril Lavigne, Oh, yun. No. She May was warmer a skater siya. boy, said see you later. Parati lang, boy. ang konsepto ng Avril Lavigne music video is barkada kami, may ginagawa kaming masaya. nasa Yun lang yung complicated, nasa mall lang sila and being rambunctious eh. nag-skateboard sila, Oh. di ba? Hell out. Dati yung ex nun, kilala nyo? Sino? Yung vocalista ng Sum 41. Ito, Talaga? As in, ano mo yung Sum 41? Yung- Fat Lip pare. Fat Lip. Aiden and Priest were the guns that we played. I don't want to waste my time. Nasa American Pie, I'd like to say. Yes. It was. Dami rin talagang mga, may mga narratives pa usually. Oh. Like, ang pinaka-iconic Stan. Yes. Diba? Yan yung magnum opus. Wonder why. Stanley? Paboritong sabihin ni Stanley! Ang Stanley. alala pala nung pinakinggan ko siya lately. Tapos yung scribbling noises pala niya sobrang Okay sobrang- lang. Part siya. That's all I'll hear na. Oh. Pero yung last rap niya doon, Cannot for Time. Pero nag-wild pa siya noon eh. Sino? yung si Eminem, si Stan. Then may isang verse lang, may isang mga 2 lines lang na tinanggal sa dulong okay, verse. Parang ganun. For Time. Tinanggal yung tungkol kay Phil Collins. At in the air of the night. Rodga, Carry Me to Drive. You know that song by Phil Collins, In the Air of the Night, about the other guy who could drown, But did it? and Phil it also. That's gallons now, I'm drowning. I love you, Slim. Bumalik sa music video. Dark, like it was one of the first like really dark music videos na naalala ko. It talked about this guy killing his wife, killing himself. Tapos naging calling card niya yun. After nun, puta, pinatay din niya yung nanay niya sa music video.
pagkakaroon din ng para social Doon relationship. natin nakuha yung word na stan. I stand Oo. this band. Totoo. Ay, grabe, no? Ang influence. Buti na lang Stan, no? Kasi ang original recording daw ng Jan, eh. Dear Gago, Jan. gago Jan kita. Dear Jan, I meant to write you sooner, but I've just been busy. Nakakatawa, no? Yung sinusulat na letter ni hindi, ni Eminem. Oh. Kasama pa rin sa iambic pentameter eh. Bar pa rin eh, kahit nagsusulat lang siya eh. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam na, totoo ba yun, Roy? As a Hindi, music person. Kasi, hindi, joke siya in a way na kahit nagsusulat siya, ba't nagra-rhyme pa rin yun? May beat. One dude drove his May car flow, over may a bridge, flow, may with a girlfriend, and the trunk, was pregnant with his kid. Found a tape. Naramdaman kong uminit yung presence ni Red na sinabi, iambic pentameter. Hindi, Sinusundan niya yung AABBB rhyme scheme eh. So, alam mo yan. totoo ba yung mga shit na sinasabi niya? Yung iambic pentameter. Totoo yun. Hindi to, totoo. Tangina mo pala. Yung syllables dapat, basta, di kayo Local naman, local. Hindi natin ang mga Local music video. Tanda mo yung yung urban dub na nando si Isa Calzado. As pinatay niya sa dulo. Oo. Caught you in the arms Dude, of another. Love the song. Parang hindi mali yung tono. Oo. Love the song. That music video inspired a lot of insults. Ito, I gotta say, pare. I love urban dub. Unang-una, Urban dub. Kasalanan ng babae. unang-una, Gabi Alipi, you can't pull an isa. Who we kidding, pare? Mahal ko kayo. You rule, dude. I worked with your brother sa isang show dati. Na-meet kita. Nakasabay kita sa mga gig. But you can't pull an isa. Pare, come on, man. Grabe lang yun. Yung unrealistic doon, magkasama si Isa Calzado at yung Corkinaris mo, ano yun, di ba? Mark and Harrison. Si Quartz ba yung Sheila and the Insects? Hindi ko alam kung Okay, ano ko alam. yung Oo. So go, sorry. Pero- sorry. Nakita sila sa isang convenience store. Yung yun, di ba? Nakita sila sa convenience store. Tapos parang ba? Lala. Kailangan ipakita na tinitignan niya sila. Kung lang may binocular shit. Yung nakita sila nung bandmates ni Gabi Alipe. Parang, si Isa Calzado yun ah. Puta, si Isa Calzado ba to? Ba't siya bumibili sa 7-Eleven? Meron siyang ano. Sheesh! Tapos si Gabi Ali, pumunta siya sa Ace Hardware para bumili ng martilyo. Di ba? Kasi yun yung pinampatay niya sa dulo. Tama, Di ba? tama, Minartilyo niya eh. Siya talaga maging lalaki, diba? Oo, tama. Bali ka. Tama lang na dapat kitang patayin. Ang ganun. Di ba? Kasi yung mga ibang music videos ng urban, may true life. First of summer. First of summer. First, yung tumakas yung girl para makipag-party sa guy na naka-eyeliner. Oo. Ginawa niya yung classic. Bum. Yung ginawa niya yung classic, yung may mga blankets na tinaytay. Oh, shit. Running theme yun ng music videos dati na may isang guy na he's trying to make it to a party or to a show eh. Yeah. Parang sa It's My Life It's My Life ng Bon Jovi. Diba? Parating ganun eh. Parating, shit, saan siya pupunta? Oh, hinahabol siya. Parang ganun klaseng. Para makapanood ng Bon Jovi. Alam ko yung We the Kings yung Check Yes June. Run, baby, run! Ganun din. Ganun yung tema, di ba? Oh, Yan yung tema ng the starting line. Ah. Yung, basta, madami, as in You madami. were gone and so Madali alone. kasi siyang gawin eh. Mag-shoot sila ng concert, tapos mag-shoot lang sila ng taong pupunta doon. ganda. Matakbo, oh. Sakto yun na yun. First is over. You can have the best of me. Si Draco Malfoy. Hindi ba? Ang tight ng t-shirt niya doon sa music video. Watch it again. Okay. Uso kasi yung time na yun. Time na yun. Na tight yung ano. Hey, his name is Chico Garcia, And his name is Gino Killiamore. and together we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever really, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors. And of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Ano ba mga magandang music video na Dami pa, local? dude. Like, Local? local.
Local. Slapshot, Agent Orange. Siya magandang video. Siya magandang video pero dumaramdaman yun na talagang, puta, pag nakikinig ako nito, bad boy ako eh. Kasi dito kami, maangas kami. Meron din na autopsy. Dude, fuck. Come on. May ito, hindi siya necessarily maganda, pero nadala lang siya ng energy. Paris by Chico Say, pare. Ano yun? Yung nasa white lang background, tapos nag-ano lang sila, Ay, nagra-rock out. hindi yun Paris. Ay, Paris, ano pala? Yes. Sorry. Anong title nun? Chikoski. Fuck, kailangan... Yan, Alam niyo yun yung unang sumikat nila Yes. na nag-iba sila ng tunog. yes, yan yung emo summer anthem Tapos ako na OPM. na-blow yung mic kasi dalawa yung drummer nila sa music. Oo. Para silang Slipknot. Dalawa yung drummer nila. So, isa, pwede pedals. pala yun? Pedals lang ba yung isa? Hindi, parang nagto-toms lang yata siya. nagto-toms eh. yung isa. Oo. Oo yun, as in talagang pag nag-concert sila, dalawang drummer niya. Yung time na yun. Yung time na yun. Kasi Gago. Red dati, hindi pa sila emo nun. Bago sila, yung sink or swim era days. Yung metal pa sila. Para silang Slipknot ng konti. So yeah, medyo yun. Medyo ang hirap din makahanap ng magandang music video na local. Kasi talaga sila binabato. Naalala ko dati yung Hail sa kasikatan nila. Di eh. Hindi, parang... The day you said goodnight pa. Oo, di ba? Parang sobrang... Super si Champ lang, yung mukha lang, yung Totoo pogi, totoo mukha lang niya eh. Tapos parang lang, di ba? Parang yung band setup nila ron sobrang isang camera lang. Oo. Parang ganun, di ba? Wait lang. Ito yung, may lagi kami pinapanood ni Alexa ng music video. Hindi sumikat yung banda na to. Pero for some reason, laging pinapatugtog sa mix. So naging siya. Ano to? Yung credit card reasons pa. Ay, nakita ko to. Credit card reasons. Di nila alam to eh. Medyo deep cut siya. Medyo deep cut to, pero... Like, bigla, ang nakakatawang part doon, alam ko nung biligyan siya ng rosas ng girl, tapos hindi tinanggap ng girl, biglang umulan eh. Hindi ko alam kung paano nila ginawa eh. Tiniming nila yung ulan pa. Complaining. Yan ba yung ma-asbestos din yung drums? Yung may gumampas siya powder. may powder. Powder. Gago. Yeah. Hindi ko alam, hindi siya sikat na song, pero lagi siya pinapatugtog sa mix. Tapos ang haba niya. Tapos meron siyang twist sa dulo na sobrang angas. Baka nanalo siya or something. Para may mga ganong contest dati na Bakit kaya siya submit mo yung amateur music video, mas i-feature siya araw-araw sa mix. May mga ganun dati. Mga search for ganyan-ganyan nila. Dati rin sa Enyo may ganun eh. May mga meron silang hina-hard push na banda kasi nanalo sa contest nila. Parang ganun. Tapos maririndi ka lang after a while. Pero please, panoorin yung credit card reasons. Search niya lang sa YouTube. I think yung mga recent Ito rin upload yung niya. mga recent, yung mga, again, mga December Avenue-ish na banda. Oh my God. Like, tangina puro sa food park. May time. Ba't nga ba? May time na puro Sponsored food ba sila? park. Ewan ko, ang daming food parks nun red eh. Tangina. Feeling ko dahil maraming parang posibleng setting sa isang food park. Parang ganun. Date. Pati aesthetically pleasing siya to kung sino man yung... Daming ilaw. Tapos parang per stall, iba yung mood, di ba? Nauso rin kasi food park dati. Part siya ng kultura natin. Ano yung food park? Stand up tayo sa food park dati, pare. Ganun kalala. Dude, bumili ako dito ng burger tapos meron akong katabing sushi place. Nag-stand up ako dati sa isang food park. Tapos nanood yung nanay ng ex ko. Tapos nagdala pa siya ng friends. Tapos sobrang kumain lang ng tae. talagang kung merong tae within the vicinity, pupunta yun sa bibig ko. Ganong kalalang talagang Ikaw nag-headline? hindi ko matandaan, pare. Wait, saang food park to? Sa Tandang Sora. So, isipin mo bumiyahe ako ng mga isang kalahating oras para bumomba sa harapan ng nanay na. Kasi pag headline, ang haba pa ng Noong time na yun, girlfriend ko pa siya. So, parang, pagkatapos para, you did a good job naman. So, parang sobrang hindi. Alam ko, hindi ko narinig. Bakit ka ganyan? Bad trip eh. Pero malala nga yung era na yun na puro food park. Puro food park. Yung mga late 20s. Mga nagbabanda dati sa food park. Nalala ko dati, magbabanda tapos mag-stand up. Tapos magbabanda ulit. Hirap nun, Ang laki nung entertainment industry, micro-industry na nagawa ng food park para sa atin. Bumuhay din ng mga tao yun. Bumuhay din siya ng mga tao. Tapos kakain ka ng Wagyu stick pagkatapos. Wagyu stick. Isa rin na, again, balik tayo sa, Ayaw bumalik. bumalik sa dumi- 100. Napansin ba din, dumidilim na yung studio by the time? Unti-unti. Ay, ba tayo? Record tayo ng sunset. 1 hour, 2 minutes. Okay. It just flew by. Favorite ko talaga na band nun. Sobrang crush ko. Paramore. Paramore talaga. Williams, pare. Dami Yung ng una ko nakita, na babae nun. yung Dress tsaka Chuck Taylor. ang prime, Hayley Williams, yung That's What You Get. Oo naman. Kasi, ang mga deep cuts kasi,
May album sila bago Riot eh. Yung ano ba Everything We Know Is Falling. yun? Yeah, yun. Yung may launcher sa labas. Oh. Doon lumabas yung, I guess we have an emergency. Alam mo yun? I've seen you cry way too many times. Ito yung very raw pa sila nun. Okay, As in, okay. super emo sila nun. La Misery Business na yan, alam ko kay... Oh, yun, Riot. After that, yung Spirit Fest yung album na yun eh. I will say, nag-evolve sila like after Riot, kailan yung after that? After that, Oh, ang ganda. Ang nung ganda. na-inlove na si Hayley Williams dun sa... The guy from Newfound Glory. Oh, pare. Guy rules, pare. totoo. Nag-break sila after... Maganda yung self-titled. I think yun yung favorite. Yung may Still Into You. Ganda ng Still Into You. May, I could open all the butterflies. Pero maganda yung music videos nila. Maganda may music video nila. Yung, ang very, very campy yung Misery Business. It's a classic parang, sexy tong chick na to. Pero may personality ako eh. Alam mo yan? Merong... She's got a body like an hourglass, is ticking like a clock. Shut up, Hailey. Sobrang gago mo ga. Sa Misery Business yun, di ba? Oo. Got a body like an Hourglass, is ticking like a clock. Alam mo, nakatulong din sa emo wave yung mga music videos kasi nagkakaroon ng parang moves. Like, remember yung yung crab walk? Yung crabcore. Crab Gore. Si Stickly, pare. Ikaw rin yung nagpalaro sa Ano amin. yung putang ina? May Running in place. may ano yan? Ano pangalan ng banda na yan? Attack. Attack, pare. Ang ganda ng kantang yun. Yun na. So, ang weird line nun, yung attack. May dance break eh. May dance break. Nag-trans bigla eh. So, may chug-chug. Chug-chug. Chug-chug siya, tapos biglang random synth break, tapos parang kinain lang ng mga tao. Crab. Yun din yung isa mga, nagkaroon ng mga viral hits because nauso yung YouTube. So, nagkaroon ng virality kapag in video form siya. Kaya rin, yung pinag-usapan din kanina, okay, go. Dude, walang chance yun. Yung mga, kasi wala silang makinarya eh. Di ba? Yeah. So, hindi ka pinupush sa radyo, hindi ka pinupush sa billboard, or wala kang label. So, mahirap lumaban. So, nagkaroon ng even playing ground yung mga indie people na ma-discover mo sila dahil parang, uy, ganda ng ano na to. Parang hindi masyadong discovered. I think, again, one thing rin, kasi yung algorithm now, bawal yung mga suicide, mga killing, mga gore. Kaya nga, hindi mag-work yung greatest hit, like, pangalawang greatest hit ng Metallica, yung One. Alam mo yung One? Yung parang based siya dun sa Twilight Zone episode, yung parang naging kulungan na yung katawan niya kasi hindi siya makagalaw, hindi siya makakain. Angas. Yeah, yan nga yun eh. Like, darkness imprisoned in me, all I see, absolute horror. Tas, nanalo yan ng something, ng award. Wala na ngayon ganyan. Dude, kasi wala nang mga dark na music video. Again, quote unquote. Dahil sa, pero feeling ko naman, Sa algorithm, like, yung algorithm mo, walang dark shit. Imagine ko yung mga algorithm mo, puro Junji Ito. I think pinupush out nga siya ng comedically meron. Pero Okay. yung seryosong dark shit, medyo Wala. comedically yung mga Pero dark. dami nagko-consume ng mga murder, mystery, mga ganun eh. kasi mas yung thrill of it lang siya eh. Pero Yeah. alam Yung ko actual pinupush out. darkness type na. Yeah, like in algorithm in a TikTok sense, in a real sense. Yeah. Sa mundo ng algorithm, which means, if I may elaborate on it, ibig sabihin, kung ano ang pinaparod mong nakikita mo sa newsfeed mo, iba yung nangyayari sa ibang tao. Ibig sabihin, curated siya sa ibang tao, sa ano mo. Parang, doon mo na rin makikita na, one is, minsan may akala ka na sobrang sikat na hindi ganun ka-widespread na sikat. And two, doon mo makikita yung strength talaga ng pop. Kasi kung talagang present siya in like different curated algorithms, Tama. ibig sabihin, widespread, yun ang totoong mainstream, di ba? Like, kumari, Blackpink, lahat ng Blackpink, members yeah. nila. Parati Taylor ko Swift. sila nakikita, like, nakaumay na. Taylor Swift. Yeah. Pero walang magandang music video, Taylor Swift, no? Ewan ko sa mga Swifties dyan. Yeah, sorry. All too well 10-minute version. Ano yan? Meron siyang music video na higante siya, sinasapak niya yung mga building. Tapos Hindi ito beer? naka-t-shirt. Hindi siya beer. Naka-t-shirt siya. Ang wild nito. Oh, wait. Wala nga siyang Kasi ang iniisip huli, ko eh. ang Meron siyang dinirect na 10-minute all too well. Maganda, pero
10 minutes siya eh. Badaya eh. Nung Dami. tinugtog ba to live, narinig mo yung mga babaeng sumisigaw rin. Pare, Siya yung pumunta ng Eras Tour eh. ibang klase. Ibang klase. Ibang klase. Sobrang... Nagtutwirl. rin sa- O, para siyang Stone Cold versus The Rock Diba, times kasi, 3. diba per era yung ano, Hindi ko, Nung nga, hindi ko 19 alam to, Red. ibig sabihin kasi yung Eras Tour parang greatest hit siya ng lahat ng Okay, album. okay. Eh. So lahat ng era ni Taylor Swift. Nung 1989 na era, which is yung pinakasikat niya, dun, nakakabingi. Ganun talaga parang Okay. parang ang mga only comparison noises na narinig ko na magra-rival dyan is yung Iloilo Rally kay Lenny Robredo. Okay. Tapos yung isa, nung nakasama ko sa mall show si Enrique Hill at inintroduce namin si Enrique Hill. Okay. As in, meron lang akong concentrated blast ng tili ng mga Cebuano sa tenga ko. Sobrang, as in, talagang intense. Tapos yung sunod yung kay Taylor Swift na Shake It Off siguro. Oh my God. Grabe. God. Isipin mo, buong alam ng lahat eh. Kasi, yung mga audience doon, karamihan, may mga tao na, may mga bata, tapos may chaperone. Mm. Or may bata na kasama niya yung kuya niya, or parang ganun. So, hindi lahat ng tao alam yung mga kanta. Kasi hindi na sila super fans. Yeah. Pero pagdating 1989, doon mo nakita nagtatranscend talaga yung isang tao. Kasi, tangin na kahit yung mga bantay kumante. Alam mo yan, di ba? Gusto ko lang makita, Red, yung supercut ng mga yung mga lalaki na ano to? Sana nga gumawa sila ng mga ganun. Parang yung opposite ng wrestling, yung girlfriend tinatanong yung... Pero yung this time yung guys, ano to, bakit? Meron Bakit may ahas meron silang ginawa na viral video ng mga tatay na nag-aantay sa labas ng arena. Tapos lahat sila naka-shorts tapos naka-collared shirt. Pasin parang naka-uniform sila lahat. Ang galing nga eh. Pero yun, like, I would think na mas sikat yung kanta itself. Kasi I will say. Yeah. pag naalala ko, Shake It Off or Story. Black Space, di ba? Blank space, budget lang eh. Pero para sa akin, mas sikat yung kanta kaysa sa video. Eh. Yeah, exactly. Hindi siya parang fucking... Like, hindi ko alam yung music video ng Love Story, pero I fucking heard that song on repeat. Di ba yun yung Sa mga ano? radyo. Yun yung main boy next door? Romeo, Juliet. Yun yung naggaganunan Ang alam ko lang na nakita ko yung Blank Space. Yan lang yung Taylor Swift. Hindi ko nga matandaan yung Black Space eh, pero alam ko yung... Yung parang ang wild, no? Ang wild ng virality of things. Like, meron din mga bagay na, like kunwari, yung Guardians of the Galaxy, yung unang kanta, na pam, 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 pam. Hey! Oh, wala, parang doon na siya na-associate. Yun na yung kanta niya. Parang Tama. doon na siya buhay. Pero alam natin na factually, it's an 80s song. Yeah, Diba? yeah. Pero for some reason, yung Guardians of the Galaxy song. But as a musician, Roy, bigyan kita ng mga hard-hitting questions. Oh my God. Si Roy pala ay ang frontman ng Odd Job. Pakinggan nyo pare yung mga kanta nila sa Spotify. Balyena, Kala Mo Lang. Tsaka yung ginamit ko sa FPW Astig na Astig. Oo, may licensing fee pa na 50 million pesos. Totoo. Na kaya alam mong walang hindi aasenso yung... Abangan nyo yung i-release nila, yung kanta ni Keith Sweat, yung Twisted. Lalabas yun one day. Narinig ko yung raw mix niya. Sino yun? Si Keith Sweat, yung You Got Me Twisted Over You. Dati siyang member ng GTO. Siya yung kumanta ng My Body All Over Your Body, Babe. Di ba? O sa R&B singer siya. Importante ba sa'yo kung paano makonsume ng tao yung art mo? Parang ganun. Like, kunwari, okay lang ba sa'yo na magkaroon ka ng song na naalala ng mga tao dahil ginamit sa pelikula this way? Or okay lang ba sa'yo na, di ba? Ano lang siya eh. Parang, Medium depende. lang naman siya, di ba? Depende na lang kung ano yung gusto mong gawin as an artist eh. Parang kung gusto mo ba ng cool ka forever, tas parang bonus na lang if nagamit siya sa movie. Parang ganun. Pero kung yung gusto mo talaga ay maging commercially successful, parang like kahit saan mo ilagay, kahit sa car commercial. Paano kung sumikat siya dahil nakakatawa yung spoof ni Michael B? Gago maangas yun. Maangas nga actually. Ako naangas Oo. naman eh. Parang hindi ba yun an Yes, honor? Yeah, Lagi yes. na lang walang ulam. Isaw nga. Isaw, yun yung pinaka underrated para sa isaw nga, 'di ba? Meron May pala- aling bibay. Ganun pang Meron din isa, kaya sumikat yung stud, ginawa ni Michael Bing, walang sago sa taho. Bakit ba mataba?
Pwede niyong panoorin nila yung DJ Bombay and Sobrang hindi. sobrang hindi siya magpa-fly today pero if ma-enjoy mo siya, good on you pa. Totoo. Meron nga dun yung si Jerry ang baklang German. Like yun, that won't... Sinendya to sa akin. Grabe lala. Sobrang lala nun. Hindi. Feeling ko wala masyadong pakialam Pilipino dun. Doon? Yeah. Siguro yung mga wokes, mainis yung mga, mainis yung mga, May point ka, wala nga tayong pakialam sa... Yeah. oh, I get what you're feeling saying. ko, kasi mga ibang tao, parang, di na yan pwede ngayon. Feeling ko, hindi. Parang feeling ko, kung yung mga taong dapat ma-offend, I think meron silang intellectual capacity na maintindihan din na, okay, ganun talaga, let's chalk it up to Filipino humor dati na ganun talaga, or natanggap na nila na fucked up yung bansa natin. Parang, or fucked up yung mga tao natin na nangyari ang ganyang klaseng comedy. Feeling ko siyempre di ko sure. Kasi honestly, Dito kay Red Oliero. karamihan ng mga nang ka-cancel din, parang meron din silang, parang ginagawa din nila to kind of like elevate themselves. Alam mo yun, na parang, against ako dito. Virtue signaling. Virtue signal. Kasi tiga mo, ito values ko, kaya against ako dito. So Parang kapag pat yourself in the back, sige. So kapag nagkaroon ng defense si Michael V or kung sino man yung bubblegum na sinabi nilang, yung DJ Bombay ginawa ko yun kasi ng panahon ng time na to. Ito yung humor dati. So, siguro mga 1 linggo, 2 linggo, pero hindi siya yung level na, katatonic level na, alam mo yun, mawawala ka ng trabaho, I think. Kasi, alam mo, men, Ewan ko, search yung DJ Bombay. DJ Bombay pare. People- Nakakatawa yung ibang nakakatawa siya. may commercial dati. Hindi ako yung gumawa ng putang inang commercial na to, So, Wala ka namang ginawang commercial. so, may Nido commercial. Tapos, instant soup siya. Mabilis lutuin. Uh-huh. Tapos, pumunta yung girl sa tindahan. Ay, Aling Nena, meron ba kayong mabilis na lutuin dyan? Pauwi na yung asawa ko eh. Tapos yung asawa niya po, sinisipan niya yung mga table. Sinisipan niya. Seryoso? Sobrang Anong produkto to ulit? So, kailangan ko pakainin yung asawa ko kasi upakan niya ako. Dude, Putang sobrang ina, gago. solid. Sobrang gago, dude. Anong product to? Nido soup. Nido soup, siguro ano yan, Nor or something. Oo. Parang ganun. Tapos meron pa isa yung Nido commercial. Oh, Lahat sila naka-Chinese, naka-slit eyes silang lahat. talaga? Gusto ko ng sabra. Hindi nga. Totoo ba to? Kasi, like, parang hindi ako mag-moderation. Send ko sa link. Oo. Doon sa group. Sa Red Oliero and the Wacky the Doers. Group. Sa mga, Saan na kayo? FB group. May mga ano dyan. may mga bonus features may sa mga aking, Easter eggs dyan. sa aking future podcast. Na behind the paywall. Hindi ko alam kung teka, beto may mo. Local music video. Yes. We have Pare, there's so na first day high. first day. Oh, gago. Makakamit sa unang araw ng eskwela. Sino to? Para kayo na yun. Rocky ni Edgar. Do the first day high. Tapos pakita mo kilikili mo. Ang angas din ng mga Mang Jose. Di ba? Mang Jose. Kasi, Mr. ito, Suave. ikaw ba parody band ba? Hindi siya parody band. Parokya ni Edgar. I think comedy bands. Comedy band siya. Okay. Kasi Pero may mga seryosong kanta siya eh. like yung Harana, hindi naman sa kanila yun. Order Taker, hindi Madami sila- namang artist na bumibili ng kanta ng ibang tao eh. Tama. Kasi yung Paulo Santos. Hindi naman sa kanya yung Moonlight Shine. That's the moonlight shine on Paris. Yan. Yung When I Met You, pare, kala mo. Ano? Ibang bansa. Kala mo. Apo hiking. Apo pa. hiking. Fucking May Apo music video hiking. ba yun? Hindi ko lang may miss. Wala pang panahon. Wala pang... May isang music Di ko video alam. ako nakita na medyo brutal. na may Hindi ko na kaya. ilalagay yung finger niya sa lips niya. Oh my God. Era. Hindi yata music video yun. Yung Guys. music video. Gave me... Pero, that aside, reason for mommy. Apo pare. Saan ka nakakita ng cover album Double Gold? Dahil kinover lang ng mga... Kami na po muna. Kami na po muna. Kami na po, tas kami na po muna. Again. Kami na po muna again. Kami na po muna. Ang ganda kasi ng mga kanta. Tapos yung, hindi niya alam may fourth na Reese na Sige, ano? wag na po yung isa sa inyo ay DDS. wala. Yung sa kanila famously DDS eh. Tas bumalik na. Okay na pala, hindi na siya DDS. Fifth album. Yun yung fifth album. Okay na po, hindi na siya DDS. Gago, ang dami nila palang hits. Blue Jeans. Yung cheating song din. Yung mahirap palang magmahal ng Lang. shota ng bakla. Hindi. Shota. Shota ng iba. Nakapagtataka, kumot at unan. Oo. Pagtataka. Liwanag. Yakap sa dilim. Yakap sa dilim. Penuneno. Oo nga pala, sa kanila pa. Gago. Hey, Guys, makinig lang kayo ng Apo Hiking ng sabog. Totoo.
Sobrang ganda niya. Galing nila. Yakap sa dilim nga pala. No? Oo. Sino nag-cover dun sa kami na po? Orange Orange and Lemon. Maganda rin yung cover na to be fair. Dubi-dubi-du, pare. Dubi-dubi-du. Bidu-bidu. Awit ng barkada. Covered by Itchy Worms. Oo. Umagang kay ganda? Umagang kay ganda. Di ba? Grabe yung Apo, harmonizing. Nandito kami magpag-aawit sa'yo. Tapos yung harmonizing nila, pare. Totoo yun. Wag lang sila mag-harmonize. Wala music video ng Apo Hiking Society. Ewan ko, maybe kasi we're young eh. Abang tayo'y magkayakap sa dilim. Pwede ba tayo mag-harmonize with our new microphones? Oo nga. Yakap. Halal. Sa dilim. Dali lang pala ginagawa ng Apo Hiking nga eh. Society. O, ikaw yung DDS. Ako yung namatay na. Close enough. May namatay na? May isa! What? The dark-skinned one. Damn! Yeah. I didn't know that. Okay. Rest in peace. You guys Rest in rule. peace, pare. Apo Hiking, fucking rules. Fuck, they fucking rule so hard. Na-meet ko sila sa meeting ni Avance nung kay Lenny dati. Kasi si Jim Paredes, big Yeah. big Lenny man. You're a big fan, pare. It's a big fan. Big fan. Ano ba bang teka, ba't natin binigyan kami Apo Hiking? Wala They're silang so music- good. Wala silang music video. Maybe they have. Kasi medyo behind tayo like we're younger compared sa mga nakikinig pa rin sa kanila dati. Kasi sinabi mo na parang yung mga tao hindi binibili nila yung songs nila. Nga. Ba't yung mga Apo Hiking ba binibili nila yung songs nila? Hindi sila Akala mo nagsusulat. Alam ko yung extent na ay tinutulungan sila ni The Goat Ryan Cayabyab. Lupit din na Ryan Cayabyab. Ibang so, Ano nasabihin. yung mga ginawa ni Ryan Cayabyab? Nakasabay ko siya sa elevator dati. Tapos parang doon na-realize ko si Ryan Cayabyab siya. Kasi hindi mo siya ma-notice kagad na siya yun eh. Tapos parang nung nakita ko siya, parang, oh fuck. Na-realize ko lang yung dami ng contribution niya sa sa mga kanta. Diba? Tapos pag inupaan ko siya dito, sobrang kontrabida ako. Kaya mong patayin siya gamit kamay mo. Oh. Naalala ko dati, sinabayan ni Ryan Cayabyab yung show namin sa Cebu. Putang ina. Tapos sobrang di kami na-sold out. Natalo kami ni Ryan Cayabyab. Tapos, nung Australia, nung pumunta kami Melbourne, kasabay na Sundan pa kayo ni Ryan Cayabyab? Parang literally may nag-message sa amin na manood sana ako kaso may concert si Ryan Cayabyab. So si Ryan Cayabyab, honestly, siya ang tanging rival ng Absolute Mega Best of Comedy Manila. Alam mo yung mga hits ni Ryan Ryan Cayabyab. Cayabyab? Tuwing umulan at kapiling. Fuck, ganda nun. Magbigay ka ng kanta, malamang si Ryan Cayabyab yung... Yung Agent Orange. Ryan Cayabyab yan. Diamond Shotgun. Diamond, wait. Hindi. Tangina. Wala siya. Pop siya Halik ni eh. Judas. Umuulan is a great song. Tuwing umuwi. Umuulan, ay ma-feeling ka. I'm sure kapag sinerch niya yung Ryan Cayabyab, tapos parang, siya pala yun? Siya yung siya pala yun, guy. Oh. Marami ganun. Siya pala yun, guy. Siya yung Max Martin ng Pilipinas. O si Max Martin ba ang Ryan Cayabyab Ng mundo. Ng Amerika. Sorry, ng Denmark. Amerika. Ng Denmark. Danish eh. Or Swedish ba siya? Swedish? Swedish yata siya. Swedish. Basta, it's the same thing. Bakit ka na Denmark? Ryan Upo ka Cayabyab. dun sa benchmark. Uy, putang ina. Looney. Rarap na. Oy, pare yan. Mga Looney. Ganda rin ng mga music video ni Looney. Tsaka ni Abra. Si Diba? Flo G ba? Meron siyang very political na Yung pagbabago ata yung... Sa ganda tungkol sa mga trapo. Bakit hindi na naglalabas ng mga music video yung mga ganyan mga... Oo nga eh. Glock 9, pare. Oo. Yung music video ni Glock 9. Bakit yung mga farmers pa yung nagugutom? Hindi ganyan yung pagkasabi niya. Pero yun yata yung bar eh. Bakit ang mga farmers pa nagugutom? Alam ko hindi. Sila gumagawa ng pagkain. Yun yata yun eh. No? Oo. Nalala ko may music video siya for Hari ng Tondo. Tas ang hook lang is paulit-ulit lang sinasabi ng Hari ng Tondo, Hari ng Tondo. Tapos pinapakita na sila Ketchup Eusebio. Nakikipagsaksakan. Tapos nakaupo lang siya. Ganda nga naalala ko. Huwag kang mag-amama, Hari ng Tondo. Ito ang kwento tungkol sa Hari ng Tondo. Taga-Tondo siya ang Hari ng Tondo. Hindi siya hari sa iba pero siya ay hari ng tundo. Siya yung pinakamalupit na taga-Binangonan Rizal na kilala ko eh. Taga-bigyan ng Rizal. Taga-Binangonan siya pare. Utang ina, wild. Bakit ba wala akong pera? Kahit na. Ay kahit na
Wala akong kahit na butas aking bulsa. Ganito lang ako. Makinig ka sana sa akin. Simpleng tao. It's just something. Gago Gawa tayo Galing, banda. galing. Mahilig siya mag-ganon eh. Ginawa niya rin, kinover niya rin yung ipagpatawad mo. Tapos tungkol sa isang guy na naka-pedicab na may nililigawan na person. Basta panoorin niya. By the way- mga music video kung ganyan din yung ano. Yung, may music video yata yun, hindi ako sure. By the way, greatest cover rin yung ipagpatawad mo. Sino original? Mayonnaise. Mayonnaise. Pare. Di ba VST yun? Dami. VST yata yung pero sabi nila, kahit si VST daw, parang hindi rin yung original. Hindi ako sure. Daniel Padilla pa. Slap shock. Daniel Padilla. Ipagpatawad mo. Aking kapangyas. I would argue si Glock 9 ang pinakamalupit na cover ng ipagpatawad mo. Kasi may rap parts eh. Sa aking sidecar, laging naghihintay. Basta kung featuring Glock rin, syempre, ano gagawin niya? Magra-rap. Garap siya pare. Kasi ginawa niya yung hook yung ipagpatawad mo. Yun yung... Gago, meron din siya cover ng Laklak eh. Nag-rap siya sa Laklak. Merong music video si Glock 9 nakasama si Nonong Balinan. Ha? Oo, pare. Sirena. Si Evidancel. Serena. Sirena. Ano si Nono? Si Nonong, Sila yung nagbubuli dun sa... si Nonong yung homophobic. Oo. So, hindi naglalayo sa tunay niyang karakter. Joke lang. Ito, may cool pals dun sa music video na yun. Ako'y Isa. Isang sirena. By the way, very positive songs. Yun din, isa yun sa mga, LGBTQ I think friends equally strong yung music video. Ganda lang point. It really served it. Tapos naalala ko yung music video na nag-viral yun. Ang top comment ng music video na yun for the longest time is, "Salamat Kuya Glock, mag-out na ako." Ganda. Ganda, di ba? May impact eh. Ganda. May impact eh. Tapos, after 2 weeks, napalitan yung top comment ng "Mamatay na lahat ng bakla." By Red Uliero. Hindi, pero ang daming ang comments doon na parang, "Thank you, na-gets mo." Kasi ang ganda ng verse doon na drum ng may tubig ang sinis. Si Sirena siya. Sa pagtagal ng paghinga sa akin kayo'y mabibilib. Kasi puta nilulunod siya ng tatay niya sa drum, pare. Tangina! Ang lupit mo, Glock! I love you, Glock! Habang tumutunog ng gitara. Sino ba yan? Sino ba yan? At sino ba yan? Patupad sa langit, ang tamalong galit. Tapos tinitira pa si Glock 9 ngayon, no? Because he made, which is, I don't know where you stand on it. Tumugtog siya sa UP Fair, pinababa niya yung Free Palestine. Free Palestine? Pati Or pati yung Duterte. tumugtog na rin siya sa isang, I think, Pinay concert dati. Yeah. Binay concert. Tapos ang So kanya, I don't know where, kung gaano May kayo- maangas na viral na status message. Nakalimutan ko sino yung nag-status. Pero nakalagay, andito na si Glock 9, wala siyang prinsipyo. meron siyang corporate news. Meron siyang corporate. Habang umagap. Habang tumutunog ng gitara. Ang weird kasi ito yung quote-unquote yung mga kanto rappers doon. Like anti sila sa nangyayari. Mahirap kasi parang yun, yung success mo yung magiging downfall mo. Actually, sobrang siya yung pinakasikat eh. Oo. I mean, no, rap-wise, di ba? Wala na si Kiko. So, for sure. Di ba? It's him, Looney. Yun. Yun. Oo. Si Looney parang may street cred pa rin kasi puta. Nakulong siya eh. Di lang siya parang, Binaybas siya. parang Para sinetap sa siya. Sinetap siya. marijuana, diba? Oo. Parang sino pa nakukulong sa ganun? Tapos Parang parang sa'yo yung kanta niya like about 2 that. weeks apart, may isang anak ng politiko na nahuli rin ng mas marami pang amount ng marijuana sa walang nangyari sa kanya. Yeah, damn. Ganun talaga. Ang naalala ko kay Glock 9 yung reasoning niya bakit tumugtog siya dun sa Binay ay Kailangan niya ng pera. hindi naman Mahirap sinabi pag na ng 2.5 million. Oh. hindi naman niya sinabi pero parang sinabi lang niya na well kinuha nila ako as a professional parang gano'n. Tama, I mean, gets ko yun. Yeah. Ako, gets ko yun. Like, may mga tao na, lalo na nung panahon ng Lenny, may mga tao na, putang ng cancel na natin tong person na to na tutugtog sila para sa rally ni BBM. And nung time na yun, galing kang pandemic. So, naiintindihan ko yung mga tao, lalo na yung mga full-time na artista, na kailangan nila ng pera. Alam mo yun? Ako siguro, meron akong luxury na, alam ko, kahit anong gawin ko, if I stand by yung prinsipyo ko, Mataba ka pa rin. mataba pa rin ako. Totoo! Pero totoo, di ba? Pwede ako umuwi sa bahay ng Yes, nanay ko at tama. papakainin niya ako hanggat di ba, ng unlimited, di ba? May privilege ako na ganun eh. So, knowing all these people na though hindi ko sinasabing lahat kasi may mga tao naman doon na mayaman na rin naman, tumatanggap pa rin ng pera. Nag-gets ko. Pero at the same time, ewan ko, hindi ko alam masyado, hindi ko yung hot anong fuck with it? Yeah,
hot take, wag nyo lang i-idol yung mga artists, pare. Like, don't expect too much from your artist. Totoo, huwag niyo masyadong ilagay sa pedestal. Like, ang maganda nga kasi sa amin ni Red, wala kaming pakialam kung masama kami o mabait eh. Nandun lang kami sa linya na, okay. Kasi siya lang yan. masyado yung ito. Excuse me. Oo, ang dami niyo sinabi na masama. Tangina pare. Vlogger siya eh. Ano ba yung ini-expect yung Sabi mo na, intelligence? teka lang, masyadong naka-umbrella yun sa maraming bagay, ah. Baka Pero, mamaya. all artists in general, pare, wala naman. Stop. I think masyado rin pinuputin na pedestal minsan. Kasi bumabalik tayo sa topic na yun parate. Pero, dahil music video ang topic natin ngayon, sisihin na lang natin si Glock 9. Pero tandaan nyo rin, di ba? May sarili kayong pag-iisip. Kaya ang akin lang, kung equally yung isa-scrutinize yung decision nyo to do this, dapat equally i-recognize yun yung mga magandang shit. Kasi hindi naman O kaya tignan niyo yung sarili niyo sa salamin. Bakit? Papayat ba kayo? Pag kinakancel yung mga artist na ito, hindi, mataba pa rin kayo at walang asawa. paano may Bakit di ba kayo mamamatay Paano may mag-isa? asawa sila, Andren? Paano may asawa sila? O gaganda ba asawa niyo? Hindi. Yung gano'n. Ano kayo ganito eh? Kulang sa ganito. Ayoko na. Oh, sabi ko lang, wag niyo akong gawing idol. Wag nga. Yun din yung mga minsan pa nag-share ng status mo na parang, tignan mo, si Red Oliero ay isang komedyante, pero ang mga taong tumatakbo ay nagmumukhang mga payaso. Oh. Wag mo naman ako bigyan ng ganong pressure. Putang ina, so hindi ako pwede maggago. Putang ina yan. Kayo kasi yung mga truth sayers, pare. Minsan gusto ko supportahan si Abi Pinay. Tapos gusto ko tumanggap ng pera. Tapos gusto ko lang, alam mo yun, tangina, makabili man lang ako ng isang ano dyan. May sinabi si Looney. Ng Omega man lang na relo or something, di ba? Isang Breitling, pare. Isang Grand Seiko. Oo, or... Tag Heuer. Oh, hindi pare, kahit Hamilton Murph lang, pare. Alam mo yun? German engineer. Aquamarine. Oo, Technomarine. Technomarine, sorry. Pababa tayo na pababa. Sorry. Mga citizen man lang. G-Shock. Oh, di, pero alam mo yun, minsan may temptation talaga to do it. So, ewan ko, ayoko naman... Dude, pati si Jesus na tukso. Hindi siya natukso. Hindi siya natukso. Famously, hindi siya natukso. Iglesia ako. Temptation in the desert, di ba? Hindi kinikwento Tinempt yung siya. story na to. Tinempt siya, pero hindi siya natukso. Natukso ba siya? Hindi kinikwento sa amin to, pero alam kong hindi siya nato. Hindi siya natukso. Hindi pala siya Inofferan siya. Actually, God eh. Tanginang yun. Natutokso ba yun? Tama, sorry. Nagutom siya to. Ay, nauhaw pala, sorry. Alam ba ni Jesus na mabubuhay siya? Hindi ko lang alam. Hindi ko alam. That's a theological question. Pero music video, Jesus Walks, pare. Bam, 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 bam. Jesus Christ Superstar. Actually, Jesus Christ Superstar, fucking Musical crazy. yun though. Musical yun daw eh. Buo yun eh. Well, pwede mo siyang panoorin lang sa... As a music video. Oh. Sino yung gumaganon? Si King Herod. Herod. Gago, sobrang angas niya. Gumaganon lang siya, tapos nakaubad siya sa desert. Well, Naalala ko dati, nag-outing ako with some friends sa high school yata or something, or someone. Tapos yung tatay nung isang, na nakahubad ako at nag-swimming na ako. Yung tatay nung isang, yung tatay ng isang parent, I guess, yung mga babatay sa amin. Sabi niya sa akin, gawin mo nga to. Tapos ang tagal kong, mga siguro years, bago ako nag-gets na, kaya ba niya ako ginaganito? Kasi kumuha ako si King Hero. Sino ka man, hindi ko na matandaan kung sinong tatay yun eh. Message nyo ako pag nakita niyo yun. So, gagawin ko siya para sa inyo. Puro lang siya cocaine yung buong musical na. Grabe. Tsaka baril. May mga baril. May yun. baril din doon. Kasama, counted ba yun? Musical? well, kung ganun din, i-count na natin yung greatest song ng buong musical genre. Ano? Defying Gravity, pare. So if you can't find me, look toward the western sky. Oy, nagustuhan ko yung movie yun. Galing. Okay. Hindi ko pa siya mapanood. Anong tingin nyo dito? Pinanood namin yung movie, kumanta ako. Nagalit si Kate sa akin. Dapat bang hindi ako kumanta? Bakit hindi? Magagalit yung kung pinerform live yun, dude. Kumakanta ibang tao eh. Papaalisin ka ng mga bouncer ng... Nagkamali lang ako kasi yung timing nung movie medyo iba sa recorded version eh. So, nauna ako. Yung sigaw. Wait! Medyo sa 3 sinehan times to? ako. Yes. Hindi eh, parang... Kuha ko naman eh. Hindi din naman na-notice. Feeling ko na-enhance ko pa eh. Grabe, ang taas nun, no? Yung part na yun. Nakuha ko ba? Nakuha ko ba? Nakiklip yung ano natin. Nakuha ko ba? Parang nakuha ko eh. Cover you.
favorite ko sa mga musicals, yung nagsasalita sila, tapos bigla lang silang kakanta yung, let go over! It's not you! That's not her that you're looking for! It's me! It's me! It's me! Bigla lang silang kakanta out of nowhere. Yun yung the best sa music talaga. Parang yung sa Les Mis, may part doon yung si Hugh Jackman, nahuli siya. I just stole some bread for my family, but your prisoner 631. Putang ina. Lamis, fucking goated, pare. Flamis. Dude, Beyond the Barricade is a bop. I don't care. Si Kalbong Anne Hathaway. Diba? Flamis yun, diba? I dream a dream. Lea Salonga yun. Yung Kaya role sa na yun. long, tang ina. Di mo ba di mo ba naririnig? Sabi ni Anne pagkamot Hathaway- ng aking bayag. Sabi ni Anne Hathaway, sinanel daw niya talaga si Lea Salonga dun sa role na yun. Prodigy. Oh, after nun, putang na binutang niya si Marcos. Sabi ko lang. Balik tayo sa politics, mga kaibigan. Bangon Pilipinas! Bangon! Tandaan mo! Okay na. Oh, God. Feeling ko man na noise complete na tayo dito. Hindi naman. Ano ba? Hour 33 na. Oh, fuck! Iwan na natin sa ano. Yes. Favorite? By the way, kailangan ba nagbe-blink yung camera? Nga nag-record yun dito. Ah, According shit, sa... nagje-jerk. Sayang. Huwag mo akong jokin, pare. Meron ng technology dito, pare. Okay. Favorite music video and why? Binalang para matapos itong episode na to. Wow! Wow! Ikaw, Andren. Mag-defying gravity sounds lang ako habang. Okay. Wow! Counted ba ang live performance na ginawang music video? Ayun nga eh. Yes. Yun nga eh. Kasi minsan may maganda eh. Ang ganda kasi. Oo. Parang freestyle tsaka Pops Fernando. Bakit kayong kalang? Yung ba yung sinasabi? Are we thinking the same thing here? Hindi ba, Hindi iba. ba? Sobrang layo. Wala siyang recording eh. Na totoo eh. So- Yun lang talaga. Parang Benny and the Jets. Live lang siya. So, this is a live performance. Live aid. Hindi. Rock in Rio 2001. Di dapat music video. Okay. Pero sige, sabihin mo pa rin. Sige, ito. Sabihin mo pa rin yun. Kung ano ba yun? So, Rock in Rio 2001, tumugtog ang Iron Maiden. Tapos, since may language barrier, siyempre, ano yung... Portuguese. Portuguese. Alam mo ginawa nila na sobrang angas? Ano? Hinam nila chinant nila yung buong kanta pa. Angas. Wow! Buong Angas, kanta. angas, Angas. angas. Sobra. And, favorite music video, weirdly enough, di ako nagbibiro, good song, good music video, yung The Scientist. Na Coldplay. Alam mo bakit? Gidaya ng Dead Island. Hindi ko na-expect na magiging malungkot pala yung music video na yun. Seryoso ko ba? Oh! Hindi mo alam. Kasi sa Hindi mo alam umpisa yung, hindi mo alam yung music. Tapos biglang, ay, tangin, tumagos siya sa windshield. Grabe. Come up to me. Teka lang, The Scientist ba yun? Tell Di ba fix yun? Hindi, the scientist yan. Scientist. Okay. Yo, ayan. Yun yung sinasabi ko na paano kung natuto ko magpiano tapos bilang sa gitna ng set ko, may lalabas bigla na grand piano tapos matutugin ko lang yung Scientist ng buo. Tapos umiiyak ako sa dulo. Closer mo ba to? O, gitna? Body say, sa gitna. Sa gitna pa. Paano ka mag-recover? Pagkatapos ko umiyak, titigil lang ako, wipe ko yung tears ko, sabihin ko, sino mataba dito? Pagkatapos, Ganda. Body said it was easy. Ginaya ng Dead Island sa commercial nila. Graduation song namin yun. Iyak kami ng iyak. The Scientist? Tayo na haba nun. Pero hagul. Kaya nga I'm going back to the start. Yung katabi namin na high school, ang graduation song nila, Your Guardian Angel by Red Jumpsuit Apparatus. Ay, ng labo. Hindi ko alam kung bakit eh. Oo nga eh. Pero yung The Scientist na song, sobrang iconic niya. To the point na I think ginamit na siya na anthem imbes na totoong malungkot song siya. Gets ba? Para na-inspire na yung mga tao pero hindi. Ini-intersplice nila with like nag-graduate or like nakahanap ng business. Oh, exactly. Oh. Graduation song mo nga eh. Diba? O, ikaw, Roy. Ako yung mga second action music videos. Ang inang ganda naman kasi. Wag naman, Yung ano, yung may- yung pinag-hoverboard nila yung MacBook. drummer. May MacBook, tas hindi nila pipindutin para kay election, by the way. May MacBook lang, tas hindi nila pipindutin. Yung naka-hoverboard lahat ng members ng banda ng Saka na Action. Tapos na-realize nila, anong gagawin ng drummer habang nag-hoverboard? So parang dinidrum na lang yung air. Siya. Gago, ang ganda nito. Lahat ng music video nila maganda. Ng Saka na Action. Oh, like hindi lang siya nakakatawa. Maganda rin siya. Napaka-deep cut naman. Wala bang mas mainstream cut dyan? Mainstream? Puta, kahit anong My Chemical Romance, I'm Not Okay, Ghost of You. Ghost of You, Famous Last Words.
Black Parade, wag na yun. Ang hirap pumili ng music video na Di ba Everlong? Everlong. My Hero. maganda yung My Hero, pero meron pa namang maraming candidates eh. So, before you think of yours, Oh. gusto mo ng Andren's fun fact? Sige. Bananananan, 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 bananananan. Yung music video ng Rollin' ng Limp Bizkit. Oh, shit. It's one of the last music videos nakita mo yung Twin Towers. Ooh. Music video na maganda. Dami eh. Gusto ko yung mga quirky eh. Weapon of Choice, mga ganong klase, sumasayaw siya sa air, di ba? Puta Christopher Walken na sumasayaw. Diba Beastie Boys? Beastie Boys, pare. Oo nga, no? So, merong Fight for Your Right to Party Okay yun. music video. Sige. Tapos, years later, gumawa sila ng sequel sa music video na yun. Alam ko to. Ng comeback music video. Pero, yung Beastie Boys, ang nag-play, si Seth Rogen, Yeah. si Elijah Wood, tsaka si Franco? Make Some Noise yata. Make Some Noise. Tapos sobrang, back nila, di ba? ang ganda. Sobrang ganda lang ng music video Ganda na nga yun. nun. I'll say. Fuck, ano pa ba? Considered ba yung Lonely Island music video? Oo. Ano tawag I'm doon? on a boat, pa. Hindi. Ito kasi, again, medyo na-extend ng konti. Ang pinaka-favorite kong kanta nila, kasi yung ang layo ng pinanggalingan eh. Yung kasama nila si Michael Bolton, yung Jack Sparrow. Gagawang ang labo nun Kasi eh. nakakatawa, like, gawa tayo ng... Michael Bonus of Certified Cinephile. Yung gusto ko doon yung, gawa tayo ng hot rap track. Tapos biglang, this is the tale of Captain Jack Sparrow. Tapos biglang nag-iibang movies na sa huli, no? Ako parang nag-elevate na talaga yung, You're a Knightley. ooh, boat ride for 2. Boat ride for 3. Who am I gonna take? Keith and T-Pain. T-Pain na din bigla. fuck. Shawty. A fuck. Shawty. And I fucked my aunt. Yung nakakatawa sa Lonely Island din is that Julian Casablancas yung vocalist ng The Strokes. Kasi famously, Sobrang tunog basura wala rin yung The kwenta. Strokes eh. Walang kwenta rin yun eh. Pero Gamit nila, diba? sa Lonely Island, sobrang ganda ng boses. Like yun yung pinaka-well-produced Julian Casablancas singing I've ever heard. Maangas din siya as a song eh. Oh. Yung pagkaagawa sa song, bop din talaga siya. Boiled Goose. Diba? Yung, maangas I'm a mother lover. Hindi, yung Freeway. Maangas din siya na. Yeah, no. Sobrang ano yun. Like ancient Greece. May isang shot lang na nakasuot sila ng toga. Talking about Caesar, Talking baby. about Caesar. Galing na Lonely Island. Fuck. A fuck. Alam mo yung katali, a fucked an ant. And a fuck my aunt. Hindi ko alam yun. So, a fucked an ant, tas aunt yung title. Meron silang kanta rin na kasama nila si Maroon 5. Rockstar ba to? Tungkol sa president ng Iran. Tapos si Fred Armisen, parang nakangiti lang siya, nakagano lang sa Andy Samberg habang nagpapiano siya. Parang ini-impersonate niya yung president. Basta sobrang bobo. Kasi sobrang deep cut eh. Kasi kung hindi ka into world politics, di mo mag-get yung mga bars niya na parang, ano yan, I ran into the, something like that. You ran for the president of Iran. Mga ganun. We Sino ba yan? ran to Sino a ba yan? tropical Sino ba yan? island. Parang ganun. Sobrang ganun yung mga bars. So, yun. Lonely Island. Lonely Lonely Island. Island, pare. Oh, Sobrang. laki ng Lonely Kung Island. counted yun, dami, putang ina. I'm on a boat, pare. Doon pala. I'm on a boat. Pinakasikat, jizzed in my pants. Jizzed in. Na nandoon yung anak ni Tony Soprano. Talaga? Hindi ba? Si Meadow? Si Medo. Okay. Si ano rin. Tawag doon, pinakasikat din nila is Lazy Sunday, pare. Fuck, ganda ng Lazy Sunday. Sunday. Like, wake up in the late afternoon. Cop on nails. Just to see how he's doing. Hey, what's up, Palm? Yo, Samba, what's happening? Narnia. Grabe. The chronic what calls a Nani, Narnia. ganda, gago. Sobrang walang kwenta. Walang kwenta. Meron pang bar doon na Matthew Perry. Oo. Si Matthew Perry. May trivia. He said, Panauso nila yun eh. Yung parang maangas na rap. Tapos sobrang bobo na pinag-uusap. Gago, Natalie honestly. Raps, di ba? Natalie Raps. Ang ganda ng production ng Lonely Island. Feeling ko kasi talaga musicians talaga yung mga nila. Yung mga producers nila. Talagang matitinong tao. Oo. Yung gagawa tayo, di porket comedy pangit. Parang John Lajua, di ba? Putang ina. ano yun? I'm just an everyday, yun, no? Di ba? okay. Parang ang pangit ng pagkagawa ng kanta. Dahil because comedy siya, di ba? Walang kwenta. Di ba? Lonely Island, like legit maganda siya. Okay.
bibigyan ko kayo ng music video na maganda. Kylie Minogue, pare. What? Yung kanta na umiikot-ikot sila ron sa... Can't get you off of my head. Oh, parang oneer yun eh. One shot yun eh. Can't. Come on. Shit. May naalala akong Madonna na music video pero di ko matandaan kung ano We yun. got 4 minutes to save the world, yun ba yan? Gagawa ka. Got 4 minutes to save the world! Justin Timberlake yun. Kaga Justin Timberlake. Fucking. Pare, meron siyang music video na putang ina nagro-robot dance lang si Pharrell sa dulo ng music video niya. Sobrang ganda rin nun. Naman yung kasama si Nicki Minaj. Hindi yata. Yun. Kanye West, tsaka Jay-Z, meron silang music video na Yes. meron lang silang ginagamit na parang custom car. Yeah. Otis. Otis. Tapos nagwawala lang sila ron. Tapos ang ganda ng kanta. Tapos sa dulo, ino-auction namin ng car na to para sa charity. Parang angas di ba? Parang fuck, what a promotion, di ba? Galing talaga ni Hove, pare. Hove, best friend ni PDD. Oo. Pare, I mean, ang dami. Beyonce, pare. I never liked Beyonce. Talaga? Never liked her. Talaga? Love on top? Love on Top na several times nag-key change. Pataas lang ng pataas. Oh. Maybe it's you. You're the one I want. Okay. You're the one I need. Tama, sorry. Magaling. Na diva is a female version. Ayan, mga ganun. Pare, ang paborito ko music video ni Beyonce, Destiny's Child. All the women independent. Throw your hands up at me. Sobrang Charlie's Angels fan ako ng time na yun. Yung Miss Independent ni Neo, tungkol sa women empowerment yung kanta, pero pag pinanood mo, sobrang ano lang siya. Gusto lang namin lahat si Neo. Okay? I will say this, sorry. May harem lang ako eh. To retract my statement, magaling nga si Beyonce kasi may ginawa siyang gender swap music video. If I Were a Boy. Pare. If I were Gago, ang ganda ng message din ng kantang yun. Uh, To take who I am, I would use a love upon me and wish I'd be a better man. Okay, kailangan na rin. I'd listen to her. Merong Michael Jackson music video na may nagsasayaw-sayaw siya. Tapos yung dance move is, ito rin yung maangas kasi nagkakaroon ng avenue to show the artist's strength na hindi nagagawa ng ibang avenue. Like kunwari, hindi mo to makikita sa concert, di ba? Or sa kahit anong iba pang shit. Pero may part doon na may nagbibilyar. Tapos tumubas yung bola doon sa stable. Oh. Sinala nila kamay niya, pare. As part of a dance move. Sobrang angas talaga. Some Jackie Chan shit. Bad yata yun, bad. Or Billie Jean, di ako sure. Parang ganun. Billie Jean yata dapat yun. Hindi ko alam eh, pero Yung Billie Jean ba yung pagkatapak niya sa semento umiilaw? Fuck, sorry. yata yun. Di mo ba idol yung music video ng Alien Ant Farm? Pare? Smooth Criminal. Ano yung music video na? Yung, May ring, may boxing alam mo ring. yung part na yung maglilin si Michael Jackson? Yung part Ah, na yung silang lahat naglin. Naglin. Kaya sobrang gasty lang doon eh. Gasty. Papauso ko yung word na yun ulit. diba, uso na yun dati? Papauso ko nga ulit eh. 2014, mga ganun. Gasty. Parang gasty. Gasty nun, pare. Tangina, nawala na ako sa mga music video. Meron din ako mga favorites na ito, kung hindi siya magandang music video, hindi sisikat yung kanta. Her Morning Elegance by Oren Lavie, pare. fuck is tingnan mo? this, Stop motion siya, na nasa kama lang siya. Tapos pinapakita lang niya yung isang day ng isang babae through a stop motion. Maganda. So nagre-reklamo. Joke lang. Grapevine Fires, pare. Grapevine Fires? Tapos yung dulong parte ng kanta na nasunog lang sila. Pare. The wind picked up, the fire spread. Death Cab. Oy. Favorite ko rin pare ng music video ng Death Cab. Yung Kath. Anong She stands with a well-intentioned man. Masaya yung death cab na yun eh. Yun yung death cab of my youth, I think. Yung lumabas siya. Grapevine Fires? Yung narrow stairs. Yung I Will Possess Your Heart. What Sarah Said. Hindi, bago. Hindi, what Sarah said the one before? Yung pala yung gusto kong kantahin pag natuto ako magpiano.
Tapos natayin ko sa No, 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 Held my tongue in the ICU. Make a pest in 409. as I said to myself that I've already paid too much today. Love is watching someone die. Who's gonna watch you die? Nakakayak yung kantang yun. Tagal lang. Tapos, slowly, magsasarado yung curtain ng teatrino. Pinoverform ko yun. Tapos bilang aangat ulit. Tapos sabihin ko, sino pala maratabad? Walang kwenta. Pero yung Grapevine Files, doon ako parang Di ba animated? Animated siya. Tapos parang nagulat lang ako na nahulog siya. Tapos bilang puta, naging abo siya sa parang, wait, did she die? Tapos ni-research ko, totoo yung storya pa. I mean, namatay siya sa fucking forest fire or something like that. Again, they have a great cover. Kaka-release lang nila. Buhay pa ba dead ka? Oh, may death ka Meron pa. silang cover ng Don't Go Chasing Waterfall. Ulul. What the Dude, fuck? sobrang, Maganda rin yung music video na yun, by the way. Kasi maangas lang talaga yung sobrang lungkot lang niya. By the way, yung I Will Possess Your Heart, stalker song pala yun. Oh, 7-minute stalker song para. Like, point of view- Boom, boom, boom. Point of view pala ng stalker yung nakikita mo. Tapos nahabol siya ng babae. Ay, hinahabol siya ng lalaki. Kala ko parang you nagyabang lang silang may equipment sila. Yung lyric pala yung, you reject my advances desperately. Ganda. I'm just the book. Ano yun? Like, love is like a book elegantly bound, but in a language that you can't read. Yeah! Grabe. Incel! 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 Incel. Pero ang ganda ng lyrics. Virgin. Like, lyrical-wise, ang galing ng... Ang galing nilang magano. I mean, yun yung ano nila, calling card. Nung madami yung pimple mo sa noo kapag pinapakinggan mo yung mga ganong klaseng kante. May isang member doon na umalis, si Chris Walla. Parang siya yata yung secret sauce eh. Kasi after niya umalis, hindi na ganun ka. Oh, parang yung sa Panic at the Disco, nung umalis yung gitarista nila, wala nang kwenta yung Pretty Odd. Chris Ma- Watt. maangas ba yung ano? Maangas ba sa'yo yung music video ng I Write Sins Not Tragedies? Hindi ko alam kung high budget siya, pero nakakatawa yung mga costume nila. May isang Oo, eh. naka-top hat. May kasal, Sa Jaya tayo. kalahati, very well dressed. Ay, hindi. Iba pala ito nasa isip ko na to. Hindi ko alam to. Yung, I shone haven't you people ever... Nasa church sila. Yeah. Tapos naka-top hat si Brandon Urie. Like kalahati ng family niya, parang mga circus freaks. Ah, Kasi yung well-dressed. Ay, ito pala yung favorite kong music video. Of Ano? all time. Hell yeah. Naalala ko na. Build God Then We'll Talk ng Panic at the Disco. Walang kwentang music video yun. By the way. Mime siya. Yes. Pangit Tapos at the disco. nagmamime lang siya ng sex. Oo. May part doon yung nagpupusilek siya. Oh. Ganun lang siya. Sobrang, pinapanood ko ito. Sino director nito? Hindi ko alam. Minsan may mga ganun lang talaga na lumilitaw na concept eh. Oo. Concept lang siya. Hindi sobrang siya ganda niya sumikat. lang. Oh. Hindi siya naging super hit. Pero pero parang, it's the best thing ever. Pa. Dude, parang she's wearing a purse of a different kind. Vagina. Parang. Tangina. Ano ba bang fucking locally, nung nauso yung mga nagva-viral na music video na yan, maraming mga attempts din ng mga indie scene nun tayo. Yung indie scene ko, hindi kayo parehas eh. Hindi tayo parehas ng Yeah, hindi ko pa nun si Barbie Almalbis eh. Inside of me. merong music video dati yung mga sino sikat. Para naalala ko dati na gumawa sila ng music video out of Yeah. SLR pictures. Oh. Lang lahat. Called Turning My Safety Off. Tignan nyo yun. Na, Turning my safety off. I know this. ready to fall. Actually, yung mga Up Dharma Tas Down sobrang music videos. Oh, up there down music videos. Sobrang bass Except, lang oo. kasi... Sobrang bass lang kasi ni Sino. Sikat eh. Si Kat. Agarado. Oo. Tapos, Momosin eh. Hindi, I'm appreciating her. parang yung principal ni Forrest Gump eh. Your mother really cares about your education, boy. Is that what Mr. Gump? Mrs. Gump? He's on vacation. Okay. Wait. Meron mga ganun lumitaw dati na. Ay, kasi pinick up lang natin yung putak inang conversation na kapanahonan din naman nila nila sugar-free ganong klase. Pero more on like the indie end din, I guess, I would say. Mga ganong classic music video. Nico Maca plus Playground. Parang isa yun sa mga music video na ginamit lang ng director yung celebrity powers niya. Sobrang dami nag-cameo na celebrity. Pero it wasn't enough.
Oh, para sumikat yung ano. napansin ko rin maraming mga indie music videos na nandun si Jericho Rosales. Oo nga. Like yung Salamin, may kanta sila. Music Salamin video. ng Bini? Hindi, Salamin. Bali ko pa! Hindi ko alam kung ano yung music video nun. Hindi, Salamin. Andun si Ego eh. Hindi, wala. Ang ilang mo, galang mo yun. Yung vocalist ito yung anak ni Gary V. May isa sila music video. Alam ko to, Salamin. Gary V. Kiana V. Ha? Sinong anak ni Gary V? Dami Yung nila. lalaki, yung director na ngayon. Or yung director na. Yung director na ngayon, Paolo. Paulo. Okay. Meron siyang, may banda siya dati. Very DLSU core. Sorry. As in maraming, tapos may music video sila nandun si Jericho Rosales. Tapos parang, yung sauce din. Pwede nga. work with, pare. Sinabi ko pala kay Senya ng SOS. Sabi ko, so Senya, gano'n ka, pangilan ako sa listahan ng taong gagamitin mo sa music video mo kung hindi pumayag si Jericho Rosales. Sabi ko, sunod daw ako, pare. Puta. Ang ina Jericho Rosales. Dapat di ka pumayag, pare. Feeling ko, boom, boom, boom. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Jericho Rosales, James Reed, Redolero. Rolero, yun yun. Di ba kilala rin niya si Liza Soberano? Oo nga, kakalabel niya sila isa sa Birang. Dati. Dati. Ako. Nung hindi pa lumabas yung scammer. May scammer dun eh. Ano pa ba? Ayun, yun na. Yeah. Favorite music video. Wala na, nasabi na natin yun. Oo nga eh. Bill Godden will talk. Scientist, no? Scientist. The hardest button to button. Hindi, pero honestly yun, weapon of choice, I would say. Ganda ng weapon. Great choice. Mahilig ako sa mga ganun eh, may concept. Pare, may concept eh. Concept. May concept to eh. May deep meaning. Pero kung high budget, gusto ko yung Eminem na The Real Slim Shady tsaka yung si Batman and Robin sila ni Dr. Dre. Yung naka-side. Guess who's back? Sobrang bobo nun. Saka nakakatawa siya eh. Gusto ko pag nakakatawa si Eminem eh. Be likey. Ayun. May pa-promote ka ba? Ano rin? January tuloy. January? June 28, punta lang kayo sa comedymanila.ph. Ang pangalan ng show, Double Booked. It's me and Alexia Tabafunda doing 40-minute sets. Kaya if you're a fan of me, 40 punta minutes. kayo sa comedymanila.ph. Sinabi niya 40 minutes, tandaan niya yan. Pag hindi 40 minutes yung set na ginawa mo. Money pwede back ba guarantee, money pare. back guarantee. Ooh. June 28. So, ito yung, gusto ko lang i-revise yung promotion mo. June 28 yung show. Yes. Sabi mo kasi, June 28, pumunta sila sa Comedy Manila PH. Shit, sorry. Bumili sila ng ticket sa comedy.ph para manood ng June 28. June 28 show, sorry. Yeah. Sorry, 1 hour, 50 minutes. Sorry, wala ka bang odd job related, ano? Wala. Nagsusulat kami ng kanta. Mahirap magsulat ng kanta? Mahirap magsulat ng kanta. Tapos, Hire Roy for your sound things. wag actually. Ayaw niya. Ayoko. Ayaw niya. Pabor lang to eh. Okay. Wag niyo akong kunin. Pero sabihin niyo lang kung maangas ba yung ito. Oo. May isang nagsabi, wala siyang narinig na na difference eh. Tapos ako parang, fake ba tong trabaho? Tapos, sorry, ako naman, Absolute Mega Best of Comedy Manila, happening on June. Starting June 14 onwards, I think. May June 28 ba kayo? Meron. Okay. Meron. Yun yung pinakamalaki namin. Hindi naman. Pero June, all Saturdays of, well, dapat June 7, pero pinush namin, June 14 hanggang July 5. Tickets on sale sa comedymanila.ph. Yun. Thank you. Thank you. Thank you, mga friends. Very fun. Salamat. This That episode. 2-hour episode. This episode is sponsored by, wala. Hindi namin alam, actually. Baka may 2 hours sponsor. tayo? Tingin ko. Anyways, Andan, take it away, pare. Guys, pwede na tayo matulog. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Ay, isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Oo. Pumunta kayo sa comedymanila.ph. comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. Bye. comedymanila.ph.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.